Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 6761-6780. Kabanata 6761. Ang kakilakilabot na eksena ay nagdulot ng mga powerhouse ng iba pang mga templo, na una ng handa na sa labanan, na lumuhad kaagad. Natatakot din silang kahit na huminga. Matapos masaksihan na si James ay higit na walang awa at nakakatakot kaysa kay Marcy, napagtanto nila na ang pagkakasala sa kanya ay hindi magandang ideya. Sa kasalukuyang sitwasyon, sila ay nasa kanyang awa at ganap na walang kapangyarihan. Ang lakas ni James ay ganap, at ang pagsisikap ng mga tuwiran sa kanya ay imposible. Ngayon, si James ay naging kanilang Diyos, ang hukom ng kanilang kapalaran. Kahit na kasing lakas nila, wala silang awtoridad na tanungin ang kanyang mga pagpapasya. Si Zende ay nasobrahan sa takot, at ang kanyang magagandang mata ay napuno ng pangamba habang siya ay tumayo. Bagaman hindi siya nakipag-ugnay sa 7 banal na templo at nagbahagi ng isang tiyak na camaraderie sa napili, hindi sila malapit. Hindi pa niya inaasahan na siya ay lumago ng napakabilis at nakakagulat pagkatapos ng pagpasok sa mahusay na lupang pangkasaysayan. Nang maglaon, hinihigop ng 2 tower ang lahat ng mga energies na nakaimbak sa loob ng 7 banal na mga templo at ganap na walang laman ang mga ito. Ang pangunahing pag-uumpisa na ang 7 banal na templo ay nakasalalay para sa kaligtasan ng buhay ay inagaw ni James. Gamit ang 2 tower na umiikot sa kanya, lumingon si James at naayos ang kanyang tingin sa pangkat na nakaluhod sa harap niya. Pagkatapos, ipinahayag niya, mula sa sandaling ito, kukunin ko ang kontrol sa mahusay na lupain ng historial at magiging bagong master nito. Dapat bang may tumutol, tumayo ngayon? Ang tinig ni James ay nagyayelo at naglaced sa isang nagbabantang gawain, na nagtataguyod ng malalim na mahal sa mga naruroon. Dahil sa napiling pagkakakilanlan at hindi mahuhulaan na lakas, sino ang maglakas loob na hamanin siya, lalo na matapos na masaksihan sina Lord Yunara at Lord Kirin ay nabawasan sa abo sa harap ng kanilang mga mata. Sino ang sumalungat sa kanya pagkatapos ng kanyang pagpapakita ng kapangyarihan? Sa kabila ng kanilang ayaw na kilalanin ang isang mortal bilang bagong Panginoon ng lupang pangkasaysayan, nanatili silang nakaluhod sa katahimikan. Si James ay nag-squint, na pinagmamasdan ang mga ito. Kahit na mabubure niya ang mga ito mula sa pagkakaroon ng mga segundo, ang mga mapagmataas na powerhouse na ito ay malalim na pagkadismaya at pagkiling laban sa mga mortal na nilalang ay hindi hamina. Kinutya niya. Mukhang kumapit ka ng matigas ang ulo sa iyong pag-aalipusta sa mga mortal na nilalang. Hindi ko alam kung saan nagmula ang iyong pakiramdam ng kahusayan, ngunit oras na para sa isang pagbabago. Sa pamamagitan ng isang mabilis na alon ng isang kamay, isang token na kumislap ng isang mapula-pula na pulang ilaw na material sa kanyang kamay. Pagkatapos, ipinadala niya ang kanyang mga kapangyarihan sa token, sinumpa ito upang sumabog ang isang bulag na ilaw na kumakalat sa buong mahusay na lupang pangkasaysayan. Umakyat si James sa kalangitan habang ang ilaw ay napuno ang lugar. Sinira niya ang bubong ng Horvatat Palace at diretso sa walang bisa. Sa susunod na sandali, naaktibo niya ang kanyang panghuli gintong katawan. Ang kanyang katawan ay agad na naligo sa isang mapula-pula na ilaw at nagsimulang lumaki, halos maabot ang kalawakan ng walang bisa na Histortoryland. Ang malakas na figure sa loob ng palasyo ay napanood ang kanyang pagbabagong anyo na may malawak na mga mata, na ganap na hindi naniniwala. Sigaw ni Kirin na may nakakagulat na tinig, iyon ang Aurora Path. Ito ay Emperor Yarden. Bumalik siya. Bulalas ni Persephone, hindi. Imposible. Si Emperor Yarden ay namatay ng matagal na ang nakalipas. Ay ang taong ito ba ang kanyang kahalili? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6762. Bears ito ay naging master ng Great Historial Land at wields Emperor Yarden's power. Mayroon siyang kompletong awtoridad upang matukoy ang kapalaran ng 10 Holy Temple. Panipi.
Ang mga powerhouse sa palasyo ay lubos na nabigo sa paghahayag. Walang sino man ang umaasa ng isang mortal na natanggap lamang na nakatanggap ng pamana ni Emperor Yarden, nakakuha ng kanyang tanda ng dugo, at maging pinuno ng mahusay na lupang pangkasaysayan. Kahit na sila ay pinuno ng 10 banal na templo, ang token ng dugo ay may malaking kabuluhan sa mahusay na lupang pangkasaysayan, na pumipilit sa kanila na isumite sa sino mang nagmamay-ari nito. Ang mga lila na ilaw na sinag ng ilaw sa pamamagitan ng walang bisa, na nagtitipon sa harap ng panghuli na gintong katawan ni James upang mabuo ang 10 figure. Ang mga kalalakihan at kababaihan na lumitaw agad ay lumuhad sa harap ni James. Ako si Quintia Yarwood mula sa Yerovale Temple, Grandmaster. Ako si Hugard Zenon mula sa Zephyr Temple, Grandmaster. Tiningnan ni James ang lalaki at babae, pati na rin ang mga pangkat sa likuran nila, na hindi kanais-nais. Ang dalawa ay nasa ranggo ng Yitro Declan, samantalang ang mga nasa likuran nila ay nasa ranggo ng Xerxo Declan. Mula sa mga pangalang isiniwalat nila, malinaw na sila rin ay patuloy na linangin ang teorya ng dugo, tulad ng templo ng Zazen. Horvatat Temple, Panipi, at walang hiya na babae. Panipi, sa sandaling natapos niya ang kanyang pagpuna, maraming mga powerhouse mula sa iba pang mga templo na mabilis na umakyat mula sa palasyo at lumuhad sa harap ni James sa debotong pagsumit, na inihayag ang kanilang katapatan sa kanya. Sigaw ni Persephone, imposible. Hindi ito magiging totoo. Lahat kayo ay nalinlang sa pamamagitan ng kanyang ilusyon. Sinisipsip niya ang labis sa ating enerhiya sa paglilinang, kaya paano natin matiyak na totoo ito? Mahinahon na lumapit si Zende at sinabing, hindi alintana kung gaano ka kasuset, dapat mong kilalanin ang banal na ilaw ng nguya sa paligid niya, di ba? Ang banal na ilaw ng nguya ay nabuo sa pamamagitan ng pagsasanib ng aming 10 banal na templo. Ang Persephone ay nagbagsak sa pagkabigla. Tulad ng malapit na siyang tumugon, lumukso si Zende sa hangin at lumuhad sa harap ni James. Ako ba talaga siya ng kahalili ni Emperor Yarden? Tunay ba ang alamat? Ang remnant espirito ba ni Emperor Yarden ay nasa loob ng ipinagbabawal na dugo? Ang Persephone ay nagstaggered ng 2 hakbang sa pagkabigla. Masama ito. Nanguna na sila. Totoo man ito o hindi, dapat ko munang bigyang respeto ang aking paggalang sa kanya. Matapos ang pag-ungol para sa isang habang, ang Persephone ay tiyak na bumagsak sa walang bisa. Pagkatapos, hinawakan niya ang kanyang mga kamay at magalang na sinabi, ito ay isang karangalan, Grandmaster. Lamang kapag siya ay lumuhad, itinaas ni James ang kanyang kamay upang pigilan siya. Nagulat, biglang nagtaas ng ulo si Persephone at sinabing, Grandmaster. Huwag lumuhad kung hindi mo ito ibig sabihin. Bukod dito, hindi ko nais ang pagsumit ng iyong templo. Ang tinig ni James ay umusbong sa walang bisa. Tumayo si Persephone, nahuli ang bantay sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Sumulyap sa paligid, napansin niya ang mga pinuno ng iba pang banal na templo na nakasisilaw sa kanya na may palpable fury, na tila sinisisi siya para sa isang malubhang pagkakamali. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6763. James ay inihayag, kasunod ng kagustuhan ng aking Panginoon, ipinapalagay ko na kontrolin ang mahusay na lupang pangkasaysayan at ipinahayag ang aking sarili na bagong pinuno. Dapat mong baguhin ang paraan ng pagtugon mo sa akin. Ground muli. Pagkatapos, ipinahayag niya, syempre, Panginoon ko. Hinikayat ng kanyang halimbawa, ang iba pang mga pinuno ng templo ay sumunod sa suit at binigkas ang kanyang mga salita. Mahinahon na tumugon si James, mabuti. Dahil ako ang pinuno ng Historial Land, dapat kong tuparin ang kagustuhan ng aking Panginoon. Sabihin mo sa akin, alin sa inyo ang ipinanganak mula sa enerhiya? Ang mga powerhouse ay nahuli ng bantay sa tanong ni James. Ang mga natipon na powerhouse ay nagpalitan ng mga nakakagulat na hitsura, ngunit walang sumulong upang sagutin siya. Walang tao. Pinindot ni James, matalim ang tono niya. Mabilis na dumiretso si Zende at sumagot, kami ay mga inapo ng mga nilalang na ipinanganak mula sa enerhiya. Gayunpaman, tayo, ang ating sarili, ay hindi. Sumingit si James, ganito ba? Iyon ay nangangahulugan na ikaw ay bungkos din ng natural. Ang mga powerhouse ay nagpalitan ng hindi mapakali na sulyap, pagkatapos ay ibinaba ang kanilang mga ulo. Hindi ito mabuti.
Inutusan ako ni Master na iwanan ang kamalayan ng mga nilalang na ipinanganak mula sa enerhiya upang bumalik sila sa kalikasan. Ngayon, lahat kayo ay nagsasabing natural na birth. Paano ka sumunod sa mga turo ng teorya ng dugo? Bumantong hininga si James. Ang mga salita ni James ay nakabitin ng labis sa hangin, na iniwan ang mga powerhouse na hindi nagsasalita. Ang kanilang mga mukha ay nag-flush ng kahihiyan, agad na nauunawaan kung ano ang ipinapahiwatig sa kanila ni James. Kinwestiyon niya kung saan nagmula ang kanilang pakiramdam ng kahusayan, isinasaalang-alang na sila rin ay natural na birth na nilalang at hindi ipinanganak mula sa enerhiya tulad ng kanilang mga ninuno. Pagkakamali, mangyaring parusahan kami tulad ng nakikita mo muna. Ang iba pang mga pinuno ng templo ay mabilis na sumunod sa suit, humihingi ng tawad at humiling ng parusa. Tumugon si James, oo naman. Kung gayon, lahat kayo ay papasok sa ipinagbabawal na dugo. Kung bumalik ka ng buhay ay magiging hanggang sa iyong mga fate. Panipi. Ang mga mukha ng mga powerhouse ay hamina, at agad silang kumalas sa takot. Sinaksak ni James ang kanyang mga mata at tinanong, ano ang bagay? Gusto mo bang personal na ipatupad ang parusa? Ang mga powerhouse ay nag-quivered, nakakataas ng kanilang mga ulo ng sunod-sunod, ang kanilang mga ekspresyon na puno ng pagkabalisa. Sa sandaling iyon, sinabi ni Zenda, hindi tayo ipinanganak mula sa enerhiya, Panginoon ko. Kahit na pinasok natin ang ipinagbabawal na dugo, ang ating kamalayan ay hindi mapapawi tulad ng teorya ng dugo. Naiintindihan namin ang iyong hangarin. Noong nakaraan, nagtataglay kami ng mga pagkiling laban sa mga moral na nilalang, at ito ay humantong sa amin mula sa mga turo ni Emperor Yarden. Kinikilala namin ang aming mga nakaraang pagkakamali. Bilang kahalili ng Emperor Yarden, hinihiling namin sa iyo na gabayan kami pabalik sa tamang landas. Itatalaga namin ang aming sarili ng buong puso sa iyo. Ang iba pang mga powerhouse ay agad na sumang-ayon sa kanyang pahayag. Napansin sila ni James, na pinili na huwag tumugon kaagad, alam na ang pagpanalo sa mga pinuno ng 10 banal na templo ay hindi magiging isang mabilis na pagpupunyagi. Bukod dito, ang pagkakaroon ng mga ito ay tunay na maglingkod sa kanya ay isang hindi maiiwasang pag-asa ng walang tunay na katapatan. Sa pag-iisip nito, huminga ng malalim si James at sinabing, sang-asang-ayon ka sa anumang parusa na mayroon ako. Ang mga powerhouse ay tumanggo ng sabay-sabay bilang tugon, kinakabahan na humawak ng kanilang mga hininga. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6764. James dahan-daang itinaas ang kanyang ulo, at ang kanyang ekspresyon ay may tinge na may pagmamataas. Dahil ang teorya ng dugo at maglingkod sa mga mortal na nilalang para sa isang habang. Gamit ang alon ng isang kamay, ang isang nakakatakot na pag-agos ng pulang-pula na ilaw ay tumama sa mga powerhouse. Ang kanilang mga katawan ay nanginginig bilang kanilang tunay na kakanyahan, zen, gintong katawan, at panloob na mga organo ay nakapaloob sa ilaw. Agad, ang kanilang mga mukha ay may kulay na pagkabigla. Mahinahon na sinabi ni James, nagdulot ako ng mga paghihigpit sa dugo sa iyong mga katawan. Bilang mga powerhouse sa ranggo ng Declan, dapat mong maunawaan ang mga implikasyon, di ba? Ang mga nakaluhod na powerhouse ay agad na itinapon sa isang kaguluhan. Ang mga paghihigpit sa dugo ay isang maalamat na supernatural na kapangyarihan na nilikha ni Emperor Yarden ng coincidence. Ang mga nasa ilalim ng mga paghihigpit nito ay epektibong maging isang alipin. Dapat ba silang mag-harbor kahit na ang kaunting pagsuway o hangering hangarin, ang kanilang Panginoon ay maaalerto, at maaari silang agad na mapawi. Hindi lamang ang kanilang mga pisikal na katawan ay masisira, ngunit ang kanilang mga kaluluwa ay mapapawi, na iniwan silang walang pagkakataon na muling makarinag. Alam ni Emperor Yarden ang bisyon nitong kalikasan, na ang dahilan kung bakit hindi niya ibinahagi ang supernatural na kapangyarihan kahit na ang kanyang 10 alagad, na natatakot na mahuhulog ito sa mga maling kamay. Nalaman ng 10 banal na templo ang supernatural na kapangyarihan balang araw at hinanap ang kalawakan ng mahusay na lupang pangkasaysayan para dito. Gayunpaman, hindi nila pinamamahalaang upang alisan ito. Sa kanilang sorpresa, isang mortal na pinagkadalubhasaan ito. Bukod dito, ginagamit niya ito upang makontrol ang mga ito at gawin silang mga alipin. Tumayo ng bigla si Persephone sa pagbabago ng mga kaganapan at natawa ng ligaw.
Haha, kaya't ito ang kahalili ni Emperor Yarden, ang pinuno ng Great History Land na lahat kayo ay sabik na nangako. Ano ang awa? Hindi siya nagpapakita ng pasasalamat sa iyong debosyon. Sa halip, tinapakan niya ang mga banal na templo at pinapahiya tayo sa mga alipin. Ang mga salita ni Persephone ay nagdagdag ng gasolina sa apoy, pinukaw ang galit sa gitna ng pangkat ng mga powerhouse. Agad nilang itinaas ang kanilang mga ulo at sinulyapan si James. Para sa mga makapangyarihang nilalang tulad nila, ginusto nila ang kamatayan sa pagkawala ng dignidad. Ang paghabol sa Declan Mahayana ay ang kanilang nag-iisang layunin sa buhay. Ngayon na sila ay naging alipin, ang kanilang mga pangarap ay hindi na makakamit. Ito ay isang kapalaran na natagpuan nila na mas hindi mabata kaysa sa kamatayan mismo. Tulad ng malapit na nilang ipahayag ang kanilang mga pagtutol, natawa si James na naiinis, laging isinasagawa ang mga gawain ng malinaw at marangal. Mahirap na magkakaiba sa pagitan ng katapatan at panlilinlang. Gayun din, hindi ako nakinig sa flattery. Hinuhusgahan ko lang batay sa mga aksyon at mga resulta upang matukoy kung sino ang isang kaibigan o kaaway. Naturally, may karapatan kang tanggihan at tumayo laban sa akin. Gayunpaman, kung pipiliin mong gawin ito, maghanda na mawala ang iyong templo. Ang mga powerhouse na handa na tumayo sa rebel ay agad na natigilan sa lugar. Ang mga salita ni James ay nagdala ng dobleng kahulugan na hindi lamang nagbigay ng isang glimmer ng pag-asa ngunit naghatid din ng isang hindi pa naganap na pagkabigla, na nagpapaalala sa kanila ng mga kahihinatnan ng isang hindi magandang desisyon. Inaalalahanan sila na ang anumang maling akala ay maaaring humantong sa agarang tadhana. Biglang sumigaw si Persephone, huwag malinlang. Kahit na nakuha niya ang pamana ni Emperor Yarden, hindi siya maglakas loob na sirain ang aming mga banal na templo. Kung hindi man, ang Zymergy at ang 5 landas ng mga emperador ay hindi kailanman mapatawad sa kanya. Kung wala ang aming mga tasa at power fusion mula sa aming 10 banal na templo, ang mga nilalang na kinakatawan niya mula sa mas malaking realidad ay hindi maaaring maabot ang ranggo ng Xerxodeclan. Ang masungit na pag-iyak ng mga powerhouse, hindi tiyak na sulyap, at paglutas ay nagsimulang mag-alala. Bagaman sila ay nagalit ng sama ng loob patungo sa Persephone, ang kanilang hindi kasiya siya kay James ay mas masahol pa. Tumingin si James kay Persephone at tinanong, tapos ka na ba sa pagganap? Galit na tugon ni Persephone, despicable beings. Ikaw ay isang pandaraya lamang. Magpatuloy ka at papatayin ako ng paghihigpit ng dugo. Tingnan natin kung gaano katagal magtatagal ang iyong pagmamataas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6765. Ibinigay ang iyong kasalukuyang mga aksyon, ang Zymergy at Yeria ay tiyak na mapunit ka, mapupukaw ang iyong mga buto, at ikalat ang iyong mga abo. Ang mga nabubuhay na nilalang ng mas malaking realidad ay mawawala sa amin. Napangiti si James sa kanyang rants. Pagkatapos, iniwas niya ang kanyang mga daliri sa walang bisa at pinakawalan ang isang multicolored holy light. Ang Persephone ay agad na nagpapalabas ng isang lilang enerhiya at pinukaw ang banal na liwanag. Nagulat, bulong siya, ako. Hindi ako nasa ilalim ng mga paghihigpit sa dugo. Ang mga powerhouse ay lumingon sa kanya, na bigla nang makita ang lilang ilaw na sumisilaw mula sa kanyang katawan. Kinutya ni James, ikaw ay isang taksil na hindi karapat-dapat sa mga paghihigpit sa dugo ni Emperor Yarden. Ito ay magiging isang mahusay na insulto kung ginamit ko ito sa iyo. Matapos magsalita, iniwas muli ni James ang kanyang kamay, at isang nakakatakot na siga ang tumama sa Persephone. Boom! Sa pamamagitan ng isang kulog na pagsabog, ang Persephone ay agad na napuspos ng apoy. Ang mga hysterical na hiyawan ay sumigaw mula sa loob habang marahas ang kanyang mukha at katawan. Sa mga sandali lamang, ang kanyang gintong katawan ay ganap na nasusunog, at ang kanyang base sa paglilinang ay nawalan ng taba, na ibinalik siya sa kanyang tunay na anyo. Habang nagwawasak ang apoy, isang napakalaking itim at puting isda ang materyal sa harap ng mga mata ng lahat. Sa sandaling pagkatapos, ang dalawang daliri ni James ay itinuro pababa, na pinakawalan ang isang napakatalino na ilaw ng tibak. Ang itim at puting isda ay sumabog sa mid-air, nagkakalat ng dugo at laman sa lahat ng direksyon. Nasaksihan ang nakakagulat na paningin na ito,
Ang mga powerhouse mula sa iba't ibang mga banal na templo ay pinalawak ang kanilang mga mata sa kakilakilabot. Ang Persephone ba ay isang isda? Tanong ni Tovia, nanginginig ang boses niya. Ako, panipi, malakas na pinag-uusapan ni James, sino pa ang may mga pagtutol? Magsalita ngayon. Nakakatakot, ang pangkat ng mga powerhouse ay agad na ibinaba ang kanilang mga ulo. Pagkaraan nito, idineklara ni James ang kanyang mga pagpapasya. Una, ipinasya niya na 3 banal na templo lamang ang mananatili, lalo na ang Zazen, Zephyr, at Yerovale temples. Samantala, ang iba pang mga templo ay dapat matuno. Pangalawa, inihayag niya na ang lahat ng nilalang sa ranggo ng Xerxodeclan ay magiging mga matatanda sa Jade Mora Empire. Ipagpalagay ni Zenda ang papel ng Great Elder na nangangasiwa sa grupo at tinitiyak ang kaligtasan ng Jade Mora Empire sa una sa pamamagitan ng ika-4 na antas ng lupain ng Forlat. Pangatlo, inutusan niya na ang lahat ng nilalang sa ranggo ng Yitro Declan ay iwanan ang mahusay na lupain ng Historial at lupain ng Forlat upang magtatag ng isang zone ng pagtatanggol sa paligid ng Skybridge. Ang bawat isa ay magbabantay sa isang tiyak na sektor, lahat sa ilalim ng pinag-isang utos ni Yegor. Matapos gawin ang mga kinakailangang pag-aayos, ipinagkatiwala ni James ang natitira kay Lysia. Pagkatapos ay nagbago siya sa isang pagsabog ng 10 kulay na ilaw at nawala sa ipinagbabawal na dugo. Sa kanya, ang taong may pinakadakilang interes ngayon ay hindi ang pangkat ng mga powerhouse ngunit si Marcy, na tumakas sa ipinagbabawal na dugo. Bilang napili mula sa Great Historial Land, si Marcy ang nag-iisang tao sa Great Historial kasama si Yeria at ang Zymergy. Inaasahan ni James na kunin ang mas mahalagang impormasyon mula sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6766. Sa loob ng isang Crimson Cave sa loob ng ipinagbabawal na dugo, si Marcy ay nakaupo sa isang posisyon ng lotus, kasama ang kanyang katawan na naglalabas ng isang masiglang lila at gintong ilaw, na nagbigay ng hitsura ng isang sagrado at marilag na pagiging. Bigla, ang ilaw ay lumaki, at libo-libong mga kamay ang lumitaw mula sa kanyang katawan, na nagmamadali patungo sa isang malaking bato sa harap niya sa bilis ng kidlat. Ang pasukan ng yungib na gumuho ng isang malakas na pag-crash, pagpapadala ng mga panginginig sa buong lugar. Attorney Flair Mastery. Sa wakas ay pinagkadalubhasaan ko ito. Nagalak si Marcy, ang kanyang mga mata ay nakabukas ng bukas habang siya ay nag-iinis. Napahamak ka. Wala akong pakialam kung ikaw si James o 49. Kahit na mayroong 10 sa iyo ngayon, madali kitang yurek. Sa mga salitang iyon, itinapon niya ang kanyang ulo at sumabog sa ligaw na pagtawa. Sa sandaling iyon, isang 10 kulay na ilaw ang sumabog sa harap ng kanyang mga mata, at biglang naging materialize si James. Si Marcy, na nakaramdam ng isang bagay na hindi maganda, tumigil ng bigla ang kanyang pagtawa. Agad niyang itinaas ang kanyang ulo, at ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng malaki. Ikaw. Halika sa akin. Gusto kong maranasan ang totoong lakas ng mastery ng Attorney Flair. Hinimok ni James sa kanyang mga kamay sa likuran niya. Ang mga browser ni Marcy ay kumalas habang siya ay nag-snort ng disdainfully. Dapat ba kitang tawaging James o 49? Talunin mo ako, at sisigat ako. Napangiti si James. Arrogant, bellowed ni Marcy sa galit, pagkatapos ay pinalawak ang kanyang mga kamay. Bigla, isang nakasisilaw na lila gintong ilaw ang sumabog mula sa kanyang katawan. Sa susunod na sandali, libo-libong mga kamangha-manghang kamay ang lumitaw mula sa gintong katawan ni Marcy, na nakakasakit kay James sa bilis ng kidlat. Kasabay nito, ang katawan ni Marcy ay nag-flick, at 8 mga pisikal na clones ay nahati sa kanya. Ang mga clones ay mabilis na nakapaligid kay James, na tinatanggal ang anumang posibilidad na makatakas. Nahaharap sa mga supernatural na kapangyarihan ni Marcy, na natiling walang takot si James at pinanood siya ng mahinahon ng ngiti. Kapag ang barrage ng mga parang multo na kamay ay pulgada ang layo, isang pader ng crimson na material sa harap ni James, na epektibong pinoprotektahan siya mula sa mga pag-atake. Ikaw. Umungol si Marcy, wala ka kundi isang mortal na pagtatangka na gumamit ng kapangyarihan na lampas sa iyong pagkakahawak. Ang kanyang buong katawan ay sumabog muli sa nakasisilaw na lilang gintong ilaw habang siya ay nagsalita, nagbabago sa 3 higanteng mga espada na direktang lumubog sa kalasag ni James.
Boom! 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 Tatlong matulis na epekto ang sumasaklaw sa mabilis na sunod-sunod dahil ang mga higanteng tayback ay malakas na tinanggihan ng isang mabisang enerhiya na pula ng dugo, na muling na-i-redirect ang mga ito patungo kay Marcy. Ang mga pagsabog ay tambo sa lupa, agad na nagiging sanhi ng pagbagsak ng yungib. Ang shockwave ay nagupo sa lahat ng bagay sa paligid nito, mga daloy, puno, at bundok. Nang magayos ang alikabok, nakita si Marcy na nakaupo sa cross-legged sa gitna ng mga labi sa isang kahabag-habag na estado. Ang kanyang buhok ay hindi nasaktan, ang kanyang katawan ay natatakpan ng dumi, at mga wisps ng puting usok na tumataas mula sa kanyang ulo. Sa kabila ng kanyang pagkabagabag, ang pagsuwi ni Marcy ay hindi lumala. Nagungol siya ng isang pag-ungol ng pagpapasya, na nag-uutos sa kanyang 8 pisikal na mga clone na pumaligid kay James na atakehin ng magkakaisa, na pinakawalan ang isang mabangis na pagsalakay. Sa pag-iisip lamang, ang katawan ni James ay sumabog sa isang nakasisilaw na pagpapakita ng mga multicoled lights. Ang malakas na pagsabog ng enerhiya ay madaling kumatok sa 8 clones ang layo. Pinakawalan ni Marcy ang isang umuusbong na daing habang nakatakas ang dugo sa kanyang mga labi matapos na magdusa sa backlash. Samantala, ang kanyang 8 clones ay nakakalat sa walang bisa, nagyelo sa iba't ibang mga awkward na posisyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6767. James ay nag-urong ng walang pag-iingat. Ito ba ang mayroon ka? Magpatuloy ba tayo? Pinisil ni Marcy ang ilang mga salita sa pamamagitan ng mga clenched na ngipin. Paano? Paano ka napakalakas? Hindi posible. Kalagitnaan ng pangungusap, biglang lumawak ang kanyang mga mata bilang isang pagsasakatuparan sa kanya. Maghintay, nakatanggap ka ng pamana ni Emperor Yarden. Ito ang mahusay na lupang pangkasaysayan, kung saan naninirahan ang gintong katawan ni Emperor Yarden. Maaari mong magamit ang kanyang nalalabi na kapangyarihan, na ginagawang hindi ka mapigilan sa mahusay na lupang pangkasaysayan. Sa pamamagitan ng isang mabangis na sulyap, idinagdag niya, ngunit sa labas ng mahusay na lupang pangkasaysayan, hindi ka kailanman magiging isang tugma para sa akin. Kaya, hinimok siya ni James na magpatuloy. So, tumahimik si Marcy at nilamon ang kanyang laway. Pagkatapos, sinabi niya na hindi sinasadya, ano pa ang masasabi ko? Hindi mo na ako bibigyan ng pagkakataon na umalis. Ngayon na ako ay nasa awa mo sa akin kung ano ang gusto mo. Ito ay isang awa. Isa rin ako sa mga napili, ngunit matagal na akong pinigilan. Akala ko sa wakas ay makakapunta ako sa mahusay na haba, ngunit narito ako, napigilan ka. Gamit ang sinabi, ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinakihan ang sarili. Inihaw niya ang kanyang mga ngipin at sumigaw, magpatuloy ka, gawin mo. Kung ako ay lumusot, hindi ako karapat-dapat na maging mahusay na napili ng lupang pangkasaysayan. Nakakakita ng malungkot na hitsura ni Marcy, malumanay na ngumiti si James. Pagkatapos, sinaksak niya ang kanyang balabal at umupo sa lupa. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang binuksan ni Marcy ang kanyang mga mata. Nakakaisip, sumimangot siya at tinanong, ano ang ginagawa mo? Mahinahon na sinabi ni James, itabi natin ang ideya ng pagpatay sa ngayon. Marami na akong nakuha sa buhay ngayon at nais na makipag-chat sa puso. Kinutya ni Marcy, sino ang gustong makipag-chat sa iyo? Kung si Emperor Yarden ay hindi nawalan ng isip at ipinasa ang kanyang mana sa iyo, magiging antala ka sa akin. Hindi sinuwi ni James ang kanyang insulto. Sa halip, ngumiti siya at tumanggo sa kasunduan. Tama ka, ngunit tanungin ang iyong sarili kung bakit hindi ipinasa sa iyo ni Master ang kanyang mana. Si Marcy, ang mga ngipin na clench, ay nagprotesta, ay kung hindi ito para sa sinumpaang bruha mula sa templo ng Horvatat na pinipigilan ako, magkakaroon ako. Si James ay nakipag-ugnay at sinabi ng Tame Time, dapat mong pasalamatan siya. Kung wala ang kanyang katulong, hindi mo na pinamamahala ang gumawa ng isang gintong katawan na may lamang kapangyarihan sa kasaysayan. Ang pag-akyat sa ranggo ng Declan ay magiging isang pangarap lamang sa iyo. Ang magandang mukha ni Marcy ay nakatinted sa pagkabigla. Ikaw. Bago siya makatapos, itinulak ni James ang kanyang kamay, at ang kapangyarihang pangkasaysayan ay lumitaw mula sa kanyang palad. Ikaw talaga. Nanlaki ang mga mata ni Marcy.
Tiningnan siya ni James at sinabi na nakangiting, nagulat ka na natuklasan ko ang iyong pagkakakilanlan. Hindi alintana kung gaano karaming iba't ibang mga energies na isinasama mo, imposible ang iyong pangunahing kapangyarihan. Gumagamit ka ng kapangyarihang pangkasaysayan. At ang katotohanan na patuloy mong tinatawag akong isang mababang pagkatao ay isang malinaw na tanda ng nagkasala na budi. Itinaas ni Marcy ang kanyang ulo at huminga ng malalim. Ito ba ang dahilan kung bakit maaari mo akong patayin sa templo ng Horvatat ngunit pinili lamang upang makapinsala sa malubhang pinsala? Madaling ngumiti si James at tumugon, hindi ako mabait sa iniisip mo. Nagtataka ako kung paano ang isang tao na gumagamit ng kapangyarihang pangkasaysayan ay maaaring epektibong isama ang mga kapangyarihan ni Clayton. Malinaw na inhaled si Marcy at tinanong, paano mo rin malalaman ang tungkol dito? Wala ka talaga sa ranggo ng Soma Declan, di ba? Sino ang humiram sa iyo ng kanilang lakas? Si James ay nagsiwalat ng isa pang lihim. Tinitigan siya ni Marcy, ang kanyang ekspresyon ay halo-halong may takot at gulat. Ikaw, paano mo malalaman ang tungkol sa akin? Ito ay imposible. Tumugon si James, huminahon ka. Paano ka madaling magulat? Hindi ako sigurado, ngunit pagkatapos makita ang iyong 8 pisikal na mga clan, nakumpirma kong wala ka sa ranggo ng Soma Declan. Gayunpaman, napansin ko ang bahagi ng iyong kapangyarihan ay nagbigay ng kapansin-pansin na pagkakahawig sa isa na inagaw ang aking asawa. Sabihin mo sa akin, na ang kapangyarihan ay kabilang ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6768. Marcy ay tumitig ng blanko kay James para sa isang habang, pagkatapos ay biglang nagsimulang suriin siya pataas at pababa. Ikaw ay isang kahanga-hangang bayani ngunit isang trahedya din. Mukhang laging nawawalan ka ng asawa. Si James ay hindi nagsalita. Sinabi ni Marcy na may pagkabigo, ang iyong asawa ay din ang manggugulo. Kung hindi para sa kanya, ikaw, ang Harbinger of Chaos, ay hindi makakasagabal sa mga perpektong plano ng ibang tao. Nagdilim ang ekspresyon ni James sa komento. Kaya sinasabi mo na nabigo ang iyong mga plano dahil hinahanap ko ang aking asawa. Galit na sagot ni Marcy, mali ba ako? Sinaliksik kita ng lubusan. Ikaw ay isang ordinaryong tao lamang, nababahala lamang sa pag-ibig sa iyong pamilya. Kung hindi dahil sa iyong asawa ay umalis sa madilim na mundo, hindi mo rin malalaman ang mundo ng Tai Chi, at hindi ka pa makakapunta sa lugar na ito. Ultimate Golden Bodies, Emperor Yarden's Inheritance, at maging napili ay magiging ganap na hindi mo maaabot. Panipi. Ang pagkabigo ni Marcy ay bumagsak, at bigla siyang tumayo. Hindi ba ang iyong pangunahing pag-aalala sa sama ng loob sa Tai Chi, Yeria? Kung bumalik ka mula sa pakikipagkompetensya para sa posisyon ng kataas-taasang landas, tutulungan kita na makitungo sa kanya. Si James, na unfazed, ay nakilala ang kanyang galit na titig na may isang malambing na pagngiti, sa iyong lakas. Nakalock ni Marcy ang kanyang tingin sa kanya at sinabing, hindi ko magawa, ngunit ang puwersa sa likod ko ay tiyak na makakaya. Ngayon ay nakakuha ka ng kontrol sa mahusay na lupain ng historial at nakuha ang pamana ni Emperor Yarden, ang posisyon bilang kataas-taasang landas. Mas interesado ako sa puwersa sa likod mo, pinutol siya ni James, na inilipat ang focus ng pag-uusap. Ngumiti si Marcy at sinabing, sinusubukan mong kunin ang impormasyon mula sa akin. Pareho kaming napili, 49. Nagtataglay ka ng immortalidad, ngunit ganoon din ang. Kung papatayin mo ako ngayon, mag-reincarnate ako sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, lalaban tayo muli sa kamatayan. Kahit na hindi kita papatayin, maaabot ko ang mga malapit sa iyo. Bukod dito, ang iyong asawa ay kasalukuyang nasa aming mga kamay. Isipin kung ano ang maaaring mangyari sa kanya sa sandaling mamatay ako. Ang kanyang banta ay nakabitin sa hangin, hindi natapos, habang inihayag ni James ang kanyang trump card. Sa kanyang mga kamay ngayon ay gleam 2 maliwanag na tower, na naglalabas ng isang hindi kilalang aura. Sabik na sumigaw si Marcy, ano ang ginagawa mo? Naglaro si James kasama ang 2 tower sa kanyang mga kamay at malamig na tumugon, sa kabila ng mga banta. Dahil hindi kita papatayin, lagi kitang makulong at pahirapan ka ng kawalang hanggan. Nanlaki ang mga mata ni Marcy ng isang nakamamatay na takot. Ikaw.
Dahan-daang hinawakan ni James ang mga tower at sinabing, ito ang Persever Tower at Wisdom Tower na naiwan ni Emperor Yarden. Habang sinusuri ang mga ito, natuklasan ko na hindi lamang sila mga susi upang makontrol ang mahusay na lupang pangkasaysayan ngunit may kakayahang sumipsap ng mga mahahalagang energies. Dagdag pa, mayroong isang pagbuo ng Demon Bane sa loob nito. Ang sinumang nakulong sa loob nito ay isa sa ilalim sa walang katapusang pagpapahirap sa loob ng Tower hanggang sa pipiliin nila ang pagsira sa sarili. Gayunpaman, muling ipanganak sila sa Wisdom Tower at nakulong sa loob ng isa pang walang katapusang pag-ikot ng pagdurusa. Imposibleng makatakas. Panipi. Ang terorismo ni Marcy ay napapagod habang tinitingnan niya ang mga tower sa mga kamay ni James. Maging ang kanyang mga binti ay nagsimulang manginig. Ano sa palagay mo? Dapat ba tayong magsagawa ng ilang mga eksperimento? Si James ay nanunuya sa isang malaswang ngiti. Ayaw ko. Ayokong. Sumigaw si Marcy sa gulat at agad na tumakas. Huwag kang matakot. Ikaw ang napiling mahusay na lupain ng Histortory, pagkatapos ng lahat. Ikaw ay walang kamatayan at hindi papatayin. Habol siya ni James sa form ng Dawn Blaze. Sigaw ni Marcy, nagbabala ako sa iyo, James. Huwag masyadong mag-cocky. Kung hinawakan mo ako, magdurusa ang iyong asawa. Matapos habulin ang ilang 10,000 light years, hindi maiwasang mapigilan ni James ang mga instincts ng kaligtasan ni Marcy. Ang kanyang pagnanais na mabuhay ay pinapayagan siyang magpatuloy sa mabilis na bilis, nakakagulat na lumampas sa kanya. Si James ay sumigaw ng walang pasensya, tumakbo. Patuloy na tumatakbo. Tapos na akong maglaro sa iyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6769. Tulad ng hinimok ni James ang kapangyarihan ng mga tower, mabilis silang lumawak at nagsumite ng isang kakilakilabot na banal na ilaw upang kumalat sa pamamagitan ng ipinagbabawal na dugo. Sa loob ng ilang sandali, agad na natambas si Marcy. Boom! Boom! Sa pamamagitan ng dalawang malakas na pagsabog, ang mga tower ay lumitaw at nakapin kay Marcy sa lupa, agad na hindi siya pinupukaw. James, 49. Bastard ka. Hindi ba tayo mga kakilala? Hindi mo ito magagawa sa akin. Sigaw ni Marcy. Nahaharap sa house ni Marcy, mahinahon na bumaba si James sa lupa at sinabing, nagtataka akong makita ang mukha na nakatago sa ilalim ng iyong itim na belo. Sa pamamagitan ng isang mabilis na kilos, tinawag ni James ang isang pagsabog ng 10 kulay na banal na ilaw. Hiniwa ito sa hangin at delicately itinaas ang belo mula sa mukha ni Marcy. Habang lumulubog ang belo, tinitigan ni James ang isang magandang mukha na mukhang hindi inaasahang pamilyar. Ikaw, Quincy. Nahuli si James sa isang hindi paniniwala at pagkalito. Si Marcy spat back defensively, ang pangalan ko ay Marcy. Patayin mo ako o mapuksa ang aking kaluluwa, gawin ang nais mo. Ngunit huwag mo akong insulto. Tiwala si James sa mukha sa harap niya na kabilang si Quincy. Kilala niya rin siya, at imposible na magkamali kahit na hindi matapos ang bawat isa sa loob ng maraming taon. Nagulat siya nang makilala siya muli sa ilalim ng gayong mga kalagayan. Upang humingi ng kumpirmasyon, naaktibo niya ang mga mata ng Yin-Yang mga mata. Sa isang iglap lamang, napatunayan niya ang tao sa harap niya ay talagang isang tao at walang alinlangan na katawan ni Quincy. Gayunpaman, sa ilang hindi kilalang dahilan, binago ni Quincy ang kanyang pangalan at tila walang paggunita sa kanyang buhay sa mundo. Upang malutas ang mas malalim, tinawag ni James ang kanyang bola ng enerhiya ng kaluluwa. Matapos hanapin ito, wala siyang nakitang alaala sa kanyang buhay sa mundo. Panipi. Maaari ba itong maging isang walang kamali-mali na pagkakahawig kay Quincy? Ngunit bakit siya tunog tulad ng isang tao? Matapos ang pag-iisip ay nasa isip, sumimangot si James at tinanong, ano ang kasarian mo? Hayaan mo ako, galit na pinaghirapan ni Marcy. Sa susunod na sandali, isang nakakatakot na prisma ng 10 kulay ang nakapaloob sa kanya, naskan ang kanyang mga organo at buong katawan. Nasaksihan ito, sumigaw si Marcy sa kahihiyan at galit, ikaw ay lumala. Anong masamang tao? Inaasahan kong mamatay ka ng isang nakamamanghang kamatayan, ikaw. Hindi siya pinansin ni James at nagkibit balikat. Kaya't ikaw ay isang babae na nakilala bilang isang lalaki. Hindi alintana kung ikaw ang taong kilala ko,
mayroon kang isang mukha na kahawig ng isang matandang kaibigan ko, kaya hindi kita maaaring papatayin. Sa palagay ko ilalagay kita sa loob ng tower para sa ilang mga eksperimento. Habang papalapit si James, sumigaw si Marcy ng hiya, upang manalo ang puso ng aking minamahal, hanggang sa kamatayan ay may kulay abo na bahagi. Hindi ka ba nagmamalasakit sa buhay ng iyong asawa? Ayaw mo bang malaman kung sino ang kumuha sa kanya? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6770. James Gaze ay napuno ng panghihinayang habang tinitingnan siya. Sigurado ako ngayon hindi ka Quincy. Hindi siya tulad ng hanggal o walang katotohanan tulad mo. Gamit ang alo ng isang kamay, ang 10 kulay na ilaw na whisked Marcy sa walang bisa. Bigla, ang kanyang itim na balabal ay shredded, iniwan siyang nakalantad. Sigaw ni Marcy sa isang gulat, ikaw ay baluktot. Magpatuloy, panatilihin ang pagsigaw. Si James ay casual na naghila ng isang garapon ng kaguluhan at humigop. Pagkatapos, sa isang nakakahamak na pagngiti, sinabi ni James, mas lalo kang lumalaban, mas nalulugod ito sa akin. Sa pinakamalala, ibibigay kita sa ilang mga lalaki mula sa 10 banal na mga palasyo ng templo upang alagaan ka, pinili. Naging mapatwa si Marcy at sumigaw, ayaw mo bang malaman kung nasaan ang asawa mo? Nais mong hanapin ang kanyang iba pang kalahati, di ba? Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Panipi. Hindi iyon kinakailangan. Hinanap ko na ang iyong kaluluwa. Ang mga bagay na ito ay hindi nalihim sa akin. Umiling-iling si James. Natigil si Marcy, ikaw. Itinaas ni James ang kanyang garapon at sinabing, manatili ka doon. Magkakaroon ako ng 2 sa aking mga kaibigan. 2 numero ng Phantom ang sumabog mula sa katawan ni James, na nagmorphang sa Hemorrhe at Fennec. Halos agad, si Marcy ay sumailalim sa malupit at sobrang sakit ng apoy at galit na hangin, na nagdulot sa kanya na magpalabas ng isang sumisigaw na hiyawan. Samantala, nanirahan si James laban sa isang malaking bato at nasiyahan ang kanyang kaguluhan. Di nagtagal, isang masiglang light ray ang sumabog sa walang bisa at lumitaw si Lizzie sa harap ni James. Hindi pinansin ni Lizzie si Marcy, na naghihirap sa walang bisa. Inayos niya ang kanyang tingin kay James at panunokso, dahil kailan mo nabuo ang mga kink. Tiningnan siya ni James at sumagot, karapat-dapat siya. Tumagilid ang ulo ni Lizzie at tinanong, dahil ba sa nakuha niya ang iyong asawa? Tiyak na sumagot si James, wala sila sa kanya. Gayunpaman, mayroon silang magaan na si Thea at Abelard. Bukod dito, pinahirapan sila ng masama. Panipi, agad na hinawakan ni Lizzie ang sitwasyon. Lumapit siya, inagaw ang garapon ng Chaos Absinthe mula sa mga kamay ni James, at sinabing, dahil alam mo kung nasaan sila, gumawa ng isang bagay tungkol dito. Hiniling ni James, sabihin mo sa akin ang katotohanan. Sa mga kapangyarihan na nakuha ko mula sa mahusay na lupang pangkasaysayan at lupain ng kagubatan, maaari ko bang talunin ang Yeria? Nagkibit balikat si Lizzie at sumagot, may 30% na pagkakataon ng tagumpay. Sumimangot si James, 30% lamang. Tumanggo si Lizzie at sinabing, si Yeria ay nagmana ng buong kapangyarihan ng Tai Chi, na tinatayang sa ranggo ng Soma Declan. Matapos ang lahat ng mga taon na ito, tiyak na hindi siya nanatiling hindi gumagalaw. Sumulyap siya kay James at nagpatuloy, tulad ng para sa iyo, kahit na ang kapangyarihan ng Historial at Marcy Ice ay graded bilang ranggo ng Xerxo Declan ni Emperor Yarden mismo, na minsan ay pinagsama, ang ranggo nito ay hindi sigurado. Gayon din, hindi ko makilala ang iyong kasalukuyang ranggo ng paglilinang. Tumugon si James, ngunit nakatanggap din ako ng pamana ni Emperor Yarden. Tiyak na ang kanyang mga kapangyarihan ay dapat na hindi bababa sa ranggo ng Soma Declan. Tumanggo si Lizzie at sumagot, oo. Gayunpaman, ang iyong ranggo ng Soma Declan ay kulang pa. Isa ka lamang sa 3 kayamanan at isa sa 5 espiritu. Malayo ka pa rin sa ganap na pag-regulate ng 3 kayamanan at 5 espiritu. Panipi. Tiningnan siya ni James sa pagkabigla, lubos na nalilito sa kanyang mga salita. Ano ang 3 kayamanan at 5 espiritu na iyong pinag-uusapan? Bakit hindi ko pa naririnig ang mga ito dati? Naupo si Lizzie bago tumugon, panahon na kong palawakin ang iyong kaalaman.
Ang proseso ng pag-regulate ng 3 kayamanan at 5 espiritu ay nagsisimula kapag ang isa ay pumapasok sa ranggo ng Declan. Inayos ni James ang kanyang tingin sa Lysia at hiniling, gawin ang detalyado. Ang 3 kayamanan ay kilala rin bilang 3 bulaklak, lalo na ang pamumulaklak ng Jade, pamumulaklak ng Ginto, at pamumulaklak ni Jacinth. Ang isa ay dapat magbago ng kakanyahan sa enerhiya, ay convert ang enerhiya sa espiritu, at pagkatapos ay payagan ang espiritu na bumalik sa walang bisa. Ang prosesong ito ay nagtatapos sa pag-iisa ng lahat sa loob ng sarili, pagkamit ng kaligtasan sa sakit mula sa lahat ng mga sakuna at buhay na walang hanggan. Tungkol sa 5 espiritu, tumahimik sandali si Lysia, pagkatapos ay nagpatuloy, ito ang iyong puso, atay, pali, baga, at bato. Ang puso ay nagtatago ng espiritu, ang atay ang kaluluwa ng ethereal, ang pali ang pag-iisip, ang mga baga ang lakas, at ang mga bato ang kalooban. Sa ngayon, pinino mo lang ang unang espiritu matapos makita ang larawan ng tagapagtatag ng Horvath Temple. Tungkol sa iba pang 4, kailangan mong maghintay para sa tamang sandali. Huminga ng malalim si James. Hindi pa niya naririnig ang mga bagay na ito dati at natagpuan ang mga ito na hindi kapani-paniwalang misteryoso. Tinanong niya, kaya, nagtagumpay na ba si Yaria sa pagpino ng 3 kayamanan at 5 espiritu? Sumingit si Lysia, Yaria. Ito ay isang himala para sa kanya upang makamit ang 3 sa 5 espiritu. Gayunpaman, nagmana siya ng kapangyarihan ng Tai Chi, na binubuo ng 2 kayamanan. Tinanong ni James, ano ang tungkol kay Emperor Yarden? Nakilala mo siya, di ba? Nagtagumpay ba siya sa pagpino ng 3 kayamanan at 5 espiritu? Panipi. Umiling-iling si Lysia at nagbuntong hininga, hindi. Kung hindi man, hindi siya mawawala. Tumahimik si James. Tumayo si Lysia, tiningnan si James, at sinabing, kahit na ang iyong pagkakataon ng tagumpay ay payat, ang mga logro ay tataas sa akin. Tiningnan siya ni James sa pagkabigla at tinanong, ikaw? Lysia pouted. Ano ang mali? Nag-aalinlangan ka ba sa akin? Nasa parehong antas ako tulad mo, okay. Wala siyang sinabi, tiningnan ni Lysia si James at sinabing, dapat tayong umalis ngayon. Tumungo tayo sa 32 langit at patayin si Tai Chi. Hindi tumugon si James. Sa halip, nakatingin siya sa Marcy, na naghihirap pa sa ilalim ng pag-atake ni Hemore at Fennec. Bigla, tinanong ni Lysia, iniisip mo bang gamitin siya? Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6771. James sinabi ng mahinahon, siya ay isang mahalagang pag-aari. Kung gagamitin natin siya ng tama, makatipid ito sa amin ng maraming problema. Tumingin si Lysia kay James at tumango sa kasunduan. Master ay nagiging mastuso at mapanlinlang, naisip niya. Ang pinakadakilang pag-aalala ni James ay hindi lumaban sa Yaria. Sa halip, nag-aalala siya tungkol sa kanyang asawa, na bihag, pati na rin sina Lighthea at Abelard. Sa mga pagkagambala na ito, hindi ganap na may sigawan ni James ang kanyang lakas upang labanan ang Yaria. Ang kanyang mga pagkakataon ng tagumpay ay mababawasan ng malaki maliban kung maaari niyang talikuran ang Lighthea at kaligtasan ni Abelard. Gayunpaman, hindi niya maaaring dalhin ang kanyang sarili upang maging walang awa. Naunawaan ni Lysia ang mga pangyayari. Ngumiti siya at inalok, kukunin ko ba? Bago tumugon si James, nagbago si Lysia sa isang pagsabog ng ilaw at lumubog sa Marcy. Pangalawa, si Marcy, na sumailalim sa pag-atake ng Hemore at Fennec, ay natagpuan ang kanyang paghihirap na tumindi nang sumali sa kanila si Lysia. Pinagkakatiwalaan ni James si Lysia at walang pag-aalinlangan tungkol sa kanyang mga pamamaraan. Tulad ng malapit na siyang makahanap ng isang magandang lugar na maiinom, bigla niyang narinig si Marcy na sumisigaw ng malungkot. Pangalawa, nagbago siya sa isang lilang gintong ilaw at lumitaw sa harap niya. Tinignan siya ni James sa sorpresa. Mabilis, malumanay na tinapik ni Marcy ang balikat ni James, tinitignan siya ng isang mapaglarong ngiti. Pagdating sa isang pagsasakatuparan, bulalas ni James, Lysia, ikaw. Nakatago ka ba ng kanyang kaluluwa? Umiling-iling si Marcy at tumugon ng malakas, hindi ito pagmamayari. Kinokontrol ko ang kanyang kaluluwa. Sa sandaling iyon,
Isang pahiwatig ng sakit at galit ang sumabog sa kanyang magandang mukha. Maya-maya, ang kanyang baluktot na mukha ay bumalik sa isang mapaglarong ngiti. Ang kaluluwa ni Marcy ay nakikipaglaban kay Lizzie sa kontrol ng kanyang katawan. Gayunpaman, ang Lizzie ay mas malakas at madaling pinangungunahan, na pinilit si Marcy sa pagsusumit. Nag-shock si James matapos malaman ang sagot. Nagulat siya na nakuha ni Lizzie ang tulad ng isang pambihirang supernatural na kapangyarihan pagkatapos ng huling pag-unlad. Si Lizzie, na kumokontrol sa katawan ni Marcy, ay ngumiti at sinabing, hayaan. Marahil ay hindi man lang napansin ni Yeria. Si James ay nag-iingat sa kanya at tinanong, sigurado ka ba? Naramdaman ni Lizzie ang kanyang pag-aalinlangan at sumagot ng irate, nag-aalala ka na ako ay madulas at ilantad ang aking sarili sa harap ng Yeria. Sumagot si James, oo. Maaari itong gumawa o masira ang aming plano. Nagretort si Lizzie, hindi ka lamang ang maaaring maghanap sa kanyang kaluluwa sa mga mata ng yin yang mga mata. Huwag kalimutan, ako ang iyong pangalawang katawan at nagtataglay ng lahat ng iyong mga supernatural na kapangyarihan. Ang isang bagay na hindi ko gusto mula sa iyo ay ang iyong kamangmangan. Si James ay sinabi ng mapait, gumawa ka na ba ng mga pag-aayos para sa mga powerhouse ng Great Historical Land? Tumugon si Lizzie, oo. Gayunpaman, naniniwala ako na kailangan pa rin natin ang isang tao upang bantayan ang tatlong banal na templo. Pagkatapos ng lahat, dapat nilang i-fuse ang kanilang mga lakas para sa mga tasa upang ihanda ang mga tao ng aming imperyo na pumasok sa ranggo ng Declan. Tumango si James, pagkatapos ay kumaway ang kanyang kamay. Dalawang kamangha-manghang mga numero na natatakpan sa kakanyahan na materialized sa walang bisa. Ito ba ang iyong mga pick? Lizzie ay nakuha. Tumugon si James, si Stephen ang aking alagad. Dagdag pa, ipinanganak siya mula sa Hongrome Essence, isang tunay na banal na pagkatao. Siya ang aking kumpletong tiwala. Tulad ng para kay Luko, maaari siyang maging isang maliit na pagkakamali. Gayunpaman, tapat siya kay Stephen. Bukod dito, ipinanganak siya mula sa kabuluhan. Tumango si Lizzie. Sige, kung gayon, sasama tayo sa kanila. Gayunpaman, ang kanilang lakas. Ako ang mahusay na pinuno ng historial na pinuno. Sino mang pipiliin ko ay magiging walang talo dito, kumpiyansa na sinabi ni James, pagkatapos ay pinalayas niya ang dalawang pulang ilaw sa Stephen at Luko. Kasunod ng dalawang malakas na booms, lumitaw sila mula sa kakanyahan na tinatakpan ang mga ito at lumitaw sa harap ni James kasama ang kanilang mga bagong nabuo na pisikal na katawan. Inscan ni Stephen ang kanyang katawan at sinabi na excited, talagang nabuhay na ba ako, Master? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6772. Luko ay nagalak, bumalik din ako sa buhay. Kamangha-mangha, napili ka. Tiningnan sila ni James at ipinaliwanag, puputulan ko ang habol. Mula ngayon, kayong dalawa ay dapat manatili sa mahusay na lupang panghistorial, na utos ng tatlong banal na mga templo. Ang iyong focus ay magiging mga nakakaintriga na kapangyarihan at pagtasa ng energies. Dahil sa pareho kang ipinanganak mula sa kakanyahan at sumailalim sa ikot ng buhay at kamatayan, dapat mong maunawaan ng maayos ang iyong mga tungkulin. Panipi. Binuksan ni Stephen ang kanyang bibig, tinangkang tumugon kay James. Gayunpaman, bago siya makakuha ng isang salita, si Luko ay nagmamadali sa kanyang tagiliran at mahal na nakalink sa kanya. Ipinangako ni Luko, huwag kang mag-alala, Master. Mabubuhay tayo hanggang sa iyong inaasahan. Si Stephen ay nagpupumilit mula sa pagkakahawak ni Luko at sinabing, Master. Ako ang kanyang alagad, kaya bakit mo rin siya tinatawag na Master? Nagretort si Luko, hindi ba ang minahan mo rin? Kami ay isang mag-asawa at kahit na namatay ng isang beses. Sinusubukan mo bang i-back out ngayon? Nahuli ang bantay sa pamamagitan ng kanyang mga salita, si Stephen ay lumingon kay James sa isang pagsusumamo na ekspresyon. Master, tingnan mo siya. Hindi ko. Hindi ba? Tumawa si James, kung tatanungin mo ako kung ano ang pag-ibig, sasabihin ko na isang pangako na mamatay sa tabi ng bawat isa. Namatay na siya ng isang beses para sa iyo. Hindi ba sapat ang testamento sa kanyang damdamin sa iyo? Tumingin si Stephen kay Luko na walang magawa. Pagkatapos ay nagbagsak, dahil kinilala na siya ni Master, inaakala kong kailangan ko rin.
Agad na naihilawan ang mukha ni Luko, at nag-bounce siya ng excited. Mabilis na itinuro ni Stephen si Luko at idinagdag, ngunit dapat mong ipangako na hindi ako mapang-api sa akin. Itinuro sa akin ni Master ang isang tunay na tao ay hindi dapat saktan ang kanyang asawa. Gayunpaman, kung pilitin mo ako, ay, ano ang gagawin mo? Ginambala siya ni James. Agad na nilamon ni Stephen ang kanyang mga salita matapos matugunan ang sulyap ni James. Ang kanyang tinig ay bumagsak sa isang motor. Ako. Sasabihin ko kay Master. Nag-shock si Luko at Lizzie, at kahit na si James ay hindi makakatulong ngunit ngumiti. Naisip ni James sa kanyang sarili, ang taong ito ay hindi lumaki. Bigla, nakipag-ugnay si Lizzie sa isang paalala. Master, pinakamahusay na iwanan mo ang iyong dalawang anak sa kanilang pangangalaga. Tiningnan ni James si Stephen na awkwardly, pagkatapos ay sinabi, Stephen. Mayroon akong isang pares ng kambal. Medyo malikot sila, kaya, nakikita mo. Nakipag-ugnay si Stephen, ituturing ko ang iyong mga anak tulad ng aking sariling mga kapatid. Ang pag-aalaga sa kanila ay ang aming tungkulin. Naiintindihan ko na mayroon kang mas mahahalagang gawain sa kamay. Huwag kang mag-alala, at iwanan ito sa amin. Tumanggo si James sa kanya. Ang desisyon na iwanan ang kanyang dalawang anak sa mahusay na lupang pangkasaysayan ay hindi isang pagnanais na maiwasan ang responsibilidad ngunit isang madiskarteng hakbang upang mapangalagaan ang mga ito. Ang paparating na labanan sa Yeria ay higit pa sa isang personal na vendetta. Ito ay isang paghaharap na maaaring potensyal na gumuhit sa mga powerhouse ng Zymergy. Ang mga pusta ay mataas, at ang kinalabasan ay hindi sigurado. Kung maaari silang itaas sa mahusay na lupain ng historial at bumuo ng kanilang lakas, kung gayon ang mga pagsisikap ni Thea na dalhin sila sa mundo sa ganoong lugar ay walang kabuluhan. Sa paglutas na ito, lumingon si James at kumaway ang kanyang kamay. Ang isang 10 kulay na ilaw ay lumitaw mula sa kanyang palad at inalis ang lugar, agad na pinaihit ang nag-iisang ipinagbabawal na dugo sa isang magandang paraiso na puno ng halaman at lawa. Kasabay nito, ang isang panorama ng mga lumulutang na kuweba na material sa walang bisa. Sa pamamagitan ng isang deft hand motion, pinakawalan ni James ang mga kaluluwa ng kanyang mga kaibigan at mga kaalyado sa nasuspine na mga kuweba. Sa pamamagitan nito, makikinabang sila mula sa kapangyarihan ng Waltraud ng ipinagbabawal na dugo at ang mahusay na lupang pangkasaysayan. Kabilang sa mga kaluluwa ay sina Bifren at Fela, kung saan may mataas na inaasahan si James. Ang pangkat ng mga powerhouse na nagsakripisyo sa selyadong puwang ay pinakawalan din. Biglang tinanong ni Lizzie, paano ang tungkol sa pag-alis ng mga gintong katawan para sa kanila? Umiling-iling si James at sinabing, hindi. Nabuhay na sila mula sa kamatayan. Nais kong maglakad sila sa kanilang paglalakbay at itapon ang kanilang sariling mga gintong katawan. Ito ay magiging mas makabuluhan dahil makakakuha sila ng isa pang pagkakataon sa buhay. Tumanggo si Lizzie, pumipigil sa paggawa ng karagdagang mga puna. Pagkaraan nito, binigyan ni James sina Stephen at Luko ng ilang mga tagubilin. Pagkatapos, nagpatuloy siyang umalis sa ipinagbabawal na dugo na may Lizzie. Bago umalis, sinulyapan ni James ang kanyang mga anak ng ilang beses. Ang dalawang manggugulo ay ipinanganak bilang mga batang homeroom at madaling maglakbay sa paligid ng mahusay na lupang pangkasaysayan. Ginawa nila ang lahat ng uri ng mga bagay at nagkakaroon ng putok. Ngumiti si James habang pinapanood niya sila. Pagkatapos, sinabi niya na sentimentally, marahil kapag nagkita kami, kayong dalawa ay sorpresahin ako. Pagkatapos magsalita, agad na nagbago si James sa isang mapula-pula na ilaw at iniwan ang mahusay na lupang pang-kasaysayan.it. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6773. Lizzie ay may estratehikong inayos ang mga gawain para sa mga powerhouse ng banal na templo. Ang Zazen Temple, Yerovale Temple, at Zephyr Temple ay pinanatili. Si Zende ay namamahala sa pamunuan ng mga powerhouse sa ranggo ng Xerxodeclan, na naatasan sa pag-iingat sa lupain ng Forlat. Samantala, ang mga powerhouse sa ranggo ng Yitro Rango ay ipinadala mula sa mahusay na lupang pangkasaysayan at kagubatan. Si Tovea mula sa templo ng Tovea ay namamahala sa mundo ng Zindaros Genesis.
Si Zoltan mula sa Zazen Temple ay nakalagay sa mundo ng Timbuktu Genesis. Si Izan mula sa templo ng Dynastia ay hinirang upang bantayan ang pasukan ng madilim na daigdig. Ang tatlong mga powerhouse na ito, na nakakalat sa silangan, gitna, at kanluran, ay nagpoprotekta sa tulay ng langit, na nagbibigay ng halos hindi malulutas na mga panlaban. Ang Quintia mula sa Yerovale Temple at Ward mula sa Zephyr Temple ay pinangunahan ang apat na iba pang mga powerhouse sa ranggo ng Yitro Declan sa Skybridge, handa nang tumulong kung saan kinakailangan. Sa kabilang banda, inutusan ni Lysia si Adina ng Horvath Temple na maglingkod bilang katulong ni James. Pagkatapos ng lahat, siya ang pinakamalakas sa mahusay na lupang pangkasaysayan. Nasiyahan si James sa iba pang mga pag-aayos ni Lysia, maliban sa pagpapalam kay Adina na magsilbing katulong niya. Iginiit ni Lysia na ito ay dahil siya ngayon ang mahusay na pinuno ng Historial Land at katumbas ng Tai Chi. Sa makatuwid, magiging isang suntok sa kanyang reputasyon kung kailangan niyang personal na labanan ang mga hindi gaanong kahalagahan. Mas mahalaga, kahit na si James ay may mga kasanayan sa kawalang kilos at maaaring maitago ang kanyang aura, ang lahat sa ilalim ng 33 langit ay nasa ilalim pa rin ng kontrol ni Yeria. Kahit na hindi niya madaling makita siya, matuklasan pa rin niya kung lumitaw ang isang peerless powerhouse. Naunawaan ni Lysia ang mga plano ni James. Hindi niya nais na mailantad bago mailigtas sina Light Thea at Abelard. Ito ang mismong dahilan na nais nilang kontrolin si Marcy. Matapos umalis mula sa mahusay na lupang pangkasaysayan, hindi nagpo si James sa lupain ng Forlat. Ito ay nang marating niya ang labas ng Skynet na huminto siya. Tumayo siya sa isang napakalaking planeta at tumitig, bumagsak matapos makita ang kalawakan ni Skynet. Ang kanyang paglalakbay sa Great Historial Land ay naging mabunga, at sabik siyang ibahagi ang kanyang mga karanasan kina Truett at Zitlali. Gayunpaman, ang kanyang mga plano ay biglang nag-ambala nang ang espiritu ni Morgoth ay inagaw ni Herodias. Nahihiya siyang makilala ang kanyang kaibigan pagkatapos ng nangyari. Higit sa lahat, nadama ni James ang isang pagpindot na pangangailangan upang hanapin ang Thea at unahin ang pagsadjep ng Light Thea at Abelard, na nakuha ni Yeria. Sa limitadong oras upang mag-extrang, alam niya na hindi na siya maaaring manatili. Matapos mag-isip sandali, biglang tinanong ni James, si Egor ba ay nasa pag-iisa pa rin? Sagot ni Lysia, matagal na siyang nakalipas ngunit pinapanatili ang pagpapanggap. Pretense, sumimangot si James. Pagkatapos, iniwas niya ang kanyang kamay at ang tanawin ni Egor sa loob ng puwang ng kaluluwa. Sa sandaling iyon, si Egor ay nakaupo sa isang posisyon ng lotus sa walang bisa, na sumasalamin sa isang sagrado at marilag na aura ng isang powerhouse sa ranggo ng Yitro Declan. Tumawag si James ng magalang, G. Yegor, oras na upang umuwi. Si Yegor ay nanatiling tahimik, tila walang kabuluhan sa mga salita ni James. Tumahimik sandali si James, pagkatapos ay maglabas ng isang malambot na buntong hininga. Maaaring malaman ni Yegor ang tungkol kay Herodias na dinukot ilang oras na ang nakalilipas. Pinili niyang manatili sa pag-iisa dahil hindi niya matatanggap ang katotohanan. Nadama ni James na hindi na niya ito maitago at kailangang masira ang balita sa kanya. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinabing, tungkol kay Ms. Herodias. Bigla, marahas si Yegor. Binuksan niya ang kanyang mga mata at naskan ang paligid. Tingnan mo ito, nasaan tayo? Natigilan, ngumiti si James ng mapait at sinabing, bumalik ka na. Nasa bahay ako, bulalas ni Yegor, pagkatapos ay lumitaw sa tabi ni James. Inilabas niya ang kanyang zen upang aiskan ang punong himpilan ng Skewnet. Ang isang bakas ng walang magawa ay sumabog sa kanyang mukha ngunit mabilis na nakatago ng isang chuckle. Si Truett ay namamahala ng mabuti sa Skynet sa tulong ng kanyang asawa. Sa wakas ay napatunayan niya na kapakipakinabang. Tinangka ni James na iminumungkahi, paano? Inilagay ni Yegor ang kanyang mga kamay sa likuran at tumawa, nais mong puntahan at takutin sila. O bigyan sila ng respeto sa amin dahil nasa ranggo na tayo ngayon. Nawala si James sa mga salita. Inikat ni Yegor ang kanyang kamay at sinabing, kalimutan mo ito. Sa kanilang kasalukuyang lakas, imposibleng lumapit sa aming mga ranggo. Pinakamabuting huwag ipakita sa kanila kung ano ang hindi nila maaabot. Kung hindi, maaaring maging walang tiyaga.
Walang mga salita si James upang kontrahin siya. Tiningnan ni Yegor si James at sinabing, ang aming prioridad ay upang hanapin at alisin ang Yeria. Sa pamamagitan lamang ng paggawa nito ay may pag-asa ang mga nilalang ng Greater Realm. Panipi. Nagulat si James, nilalayon mo bang lumapit sa 33 langit kasama ko? Sumagot si Yegor, bakit hindi? Hindi ba tayo mga kasama? Dagdag pa, hindi mo ba kami dinala sa mahusay na lupang pangkasaysayan upang tayo ay lumakas upang labanan siya? Biglang sumabog si James sa pagtawa matapos makita ang pag-uugali ni Yegor. Si Yegor ay isang matalinong tao. Ang dahilan kung bakit siya pinigilan na banggitin ang anumang bagay na may kaugnayan kay Herodias ay hindi makagambala sa kanyang sarili sa kanilang pangunahing layunin, hindi dahil wala siyang pakialam sa kanya. Upang magkaroon ng isang matapat na kaibigan, nadama ni James na pinagpala. Inunat niya ang kanyang kamay at sinabing, sige, labanan natin ang 33 langit. Kinuha ni Yago ang kanyang kamay at sinabing, hayaan na ngayon ng walang karagdagang pagkaantala. Matapos magsalita, ang dalawa ay nagbago sa mga light ray at nawala sa mundo ng Tai Chi. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6774. Sa isang mahiwagang kaharian na may isang lilang pula na glow, isang babae na may nakakaakit na figure at nakamamanghang hitsura ay nakaupo sa cross-legged sa isang malawak na lotus. Ang kanyang mga mata ay mahigpit na nakasara, at isang makasalanang lila-pula na aura ang sumakop sa kanya. Siya ay nakamamanghang maganda ngunit naglabas din ng isang hindi kilalang aura. Maraming mga asol na espiritu ang lumusat sa paligid niya, nagdadala ng mga fangs at claws sa kanya. Nakakatakot ang paningin. Bigla, isang makulay na lila-pink na lotus ang material sa likuran niya. Ang hindi mabilang na mga kamay na parang multo ay agad na naging materialized at kinain ang mga nakapalibot na espiritu. Di nagtagal, ang isang napakatalino na lila-pula na ningning ay sumabog mula sa katawan ng babae, na nagdulot ng mga panginginig sa buong lugar. Matapos ang tila isang kawalang hanggan, binuksan ng babae ang kanyang mga mata, at isang LILARED glow shot out. Sa sandaling iyon, isang makasalanang pagtawa ang sumigaw sa walang bisa. Ano ang isang sorpresa? Kahit nakalahati lamang ng iyong mga kapangyarihan ang naiwan, mayroon ka pa ring mahusay na mga kasanayan sa pag-unawa. Tila may pag-asa pa rin para kay Hokon. Dahan-daang itinaas ni Thea ang kanyang ulo at sinabing, kami ay nagtutulungan lamang sa ngayon, Emperor Harlan. Hindi ako kabilang sa Hokon. Sinabi ni Harlan na may isang malambing na ngiti, ikaw ay ipinanganak mula sa enerhiya, kaya natural, pinipigilan mo ang mga demonyo ng Hokon. Gayunpaman, upang matrigger ang pagdurusa ng Tai Chi at Paksain ang Yeria, kakailanganin mo ang lahat ng aking mana upang makakuha ng kinakailangang lakas. Nag-snort si Thea, hindi sumasagot sa kanya. Bumantong hininga si Harlan. Naiintindihan ko na naipin ang lahat ng pag-asa sa iyong asawa, ang napili. Gayunpaman, dapat kong bigyan ka ng babala. Hindi siya maaaring tumayo laban kay Zymergy sa pamamagitan ng kanyang sarili. Si Thea sneered, ang kailangan ko lang gawin ay pumatay kay Yeria. Itinaas ni Harlan ang kanyang tinig, na nagsasabing, hindi mo ba naiintindihan? Si Yeria ay kinatawan ni Zymergy. Upang mapupuksa siya, kakailanganin mong labanan ang lahat ng Zymergy. Si Thea ay pumihil sa pagtugon sa kanya. Nagpapatuloy si Harlan, kahit na nakamit mo ang buong lakas sa pamamagitan ng Hokon, ikaw pa rin sa ranggo ng Xerxodeclan. Dapat kang maging mas malinaw tungkol sa lakas ni Zymergy kaysa sa akin. Tahimik na ipinikit ni Thea ang kanyang mga mata. Si Harlan ay ayaw sumuko. Hinikayat niya muli, ang pagiging pinuno ng Hokon ay hindi masama. Inilalarawan tayo ni Zymergy bilang mga demonyo, ngunit ito ay isang maling pag-aalinlangan. Ang pagtanggap ng aking mana ay magbibigay sa iyo hindi lamang ng kapangyarihan upang talunin ang Yeria, ngunit makakatulong din ito sa iyong asawa na pigilan ang Zymergy. Sa kabila ng kanyang walang humpay na panghihikayat, pinanatili ni Thea ang kanyang tindig at ganap na hindi siya pinansin. Galit na sinabi ni Harlan, fine, ipapakita ko sa iyo kung ano ang haharapin ng iyong asawa sa Zymergy. Agad na binuksan ni Thea ang kanyang mga mata at nakita ang isang masa ng ilaw na materializing sa harap niya.
Ang isang projection ng isang Grand Templo ay makikita sa loob ng masa ng ilaw nito. Agad na nakilala ni Thea ang Tai Chi Grand Temple sa 31 langit. Mahigit sa 100 kalalakihan at kababaihan ang nagbihis ng mga damit, napapaligiran ng mga ilaw na lilang ginto. Sa paghusga sa kanilang mga auras, masasabi ni Thea na sila ay karamihan sa ranggo ng Yitro Declan. Sa gitna nila, nakita niya ang 3 pamilyar na mukha. Bulalas niya, Emperor Quinlan, Lord Finian, Lord Dorian. Bumantong hininga si Harlan. Tila nakikilala mo pa rin ang mga ito. Kung gayon, dapat mong malaman kung ano ang kanilang mga ranggo ng paglilinang, di ba? Huminga ng malalim si Thea at tumahimik ulit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6775. Ang Thea ay may kaunting memorya ng mga powerhouse sa loob ng Tai Chi Grand Temple, ngunit ang 3 na kinilala niya ay naranggo sa gitna ng nangungunang 10 sa Zymergy. Ang mga ito ay makapangyarihang kataas-taasang nilalang sa ranggo ng Soma Declan. Ang kanyang mga alaala sa kanila ay nakapos maraming taon na ang nakalilipas. Matapos ang mahabang panahon, dapat din silang mapabuti ng malaki at mas malakas kaysa sa mga ordinaryong nilalang sa ranggo ng Soma Declan. Bilang karagdagan, si Yeria ay isang powerhouse din sa ranggo ng Soma Declan. Sa kabuuan, mayroon silang 4 sa ranggo ng Soma Declan. Samantala, ang iba pang mga kataas-taasang nilalang ay nasa ranggo ng Yitro at Xerxo Declan. Kung si James ay walang ingat na makarating sa 31 langit, maaaring mapanganib siya, at ang pagtakas ay magiging mahirap. Tinanong ni Thea, nasaan si Yeria? Ano ang nangyari sa kanya? Mahinahon na tumugon si Harlan, sino ang nakakaalam? Hindi ko makita ang kanyang presensya sa loob ng 31 langit. Mabilis na bumangon si Thea sa kanyang mga paa at sinabing, may isang bagay. Tumugon si Harlan, ikaw ay isang matalino. Tingnan natin kung ang iyong asawa ay pantay na nakakaunawa sa iyo. Pagkatapos magsalita, ang light mask na flickered na may isang lilang pula na glow. Pagkatapos, nagbago ang eksena. Di nagtagal, lumitaw si James at ilang iba pa at inaasahang. Binago na ni James ang kanyang hitsura at itinago ang kanyang aura, na pinagtibay ang guise ng isang puting may buhok na matandang lalaki. Si Egor, na sumama sa kanya, ay walang pagsisikap na magkaila sa kanyang sarili. Patuloy siyang nakikipag-chat kay James tulad ng dati. Ang nagulat kay Thea ay ang pagkakaroon ng isang mahiwagang babae sa tabi ni James. Siya ay may isang kapansin-pansin na figure, ngunit ang isang puting belo ay humadlang sa kanyang mukha. Bagaman itinago niya ang kanyang aura, madali pa ring sabihin na siya rin sa ranggo ng Soma Declan. Ang 3 sa kanila ay pumasok na sa Zymergy at naabot ang ika-6 na langit. Kasabay nito, pinatay nila ang mga alagad ng Tai Chi na tumayo sa kanilang paglalakbay. Sa sandaling iyon, nakatagpo sila ng mga dating kakilala ang mga Celestial at Panglupa. Sabik na sinabi ni Thea, dapat agad akong pumunta sa kanila. Mahinahon na sinabi ni Harlan, sa iyong lakas, hindi ka pa makakaalis. Bagaman mayroon lamang ang isang puwang na ito na naiwan sa Hokon, mayroon pa rin itong napaka nagtatanggol na lakas ng ranggo ng Soma Declan. Umungol si Thea, ano ang gusto mo? Sumagot si Harlan, sinabi ko na sa iyo. Nais kong tanggapin mo ang aking mana at maging pinuno ng Hokon. Malamig na sumigaw si Thea, ang iyong pinuno ay Morgoth. Dahil ikaw ang nagtatag ng Hokon, bakit hindi mo may angat ang kanyang selyo? Hindi ba siya magiging angkop kaysa sa akin? Bumantong hininga si Harlan. Hindi, si Emperor Kael-Isar ay masyadong mapang-api. Ito ay isang pagkakamali na ibigay sa kanya si Hokon. Hindi ko na muling makagawa ng parehong pagkakamali. Si Thea ay lumaki ng walang pasensya sa pagtitiyaga ni Harlan. Ang pagkuha ng pamana ni Harlan at pagkakaroon ng kontrol sa Hokon ay isang malaking pagpapala na mahirap dumaan. Gayunpaman, alam ni Thea ang mga kahihinatnan ng pagtanggap ng kanyang alok. Hindi na siya makakabalik sa pagiging gobernador ng Yin, at mahirap para sa kanya na manatili sa tabi ni James. Si Hokon ay nakilala na bilang isang lugar para sa mga demonyo. Bagaman hindi gaanong pakialam si Thea tungkol sa naisip ng mga tao sa kanya, hindi niya nais na makaapekto kay James. Pagkatapos ng lahat, nanumpa si James na talikuran ang kanyang landas sa paglilinang kung siya ay magiging isang demonyo.
Gayunpaman, ang panunood sa kanya ay pumapasok sa bitag ni Taichi na walang magawa sa kanya at sa isang problema. Hinikayat ni Harlan, papanoorin mo ba siyang mahulog sa bitag ni Yeria? Ibinibigay ko ang aking mana sa iyo at hindi ka hihilingin sa iyo na malubhang anumang emosyon o kagustuhan. Ang Hokon ay magiging ganap na nasa ilalim ng iyong kontrol. Kung tungkol sa kung ito ay isang matuwid na landas o isang masasamang landas, magiging sa iyo na magpasya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6776. Pagkatapos ng mga komento ni Harlan, itinaas ni Thea ang kanyang ulo at huminga ng malalim. Wala akong pakialam na may tatak na demonyo. Gayunpaman, nag-aalala ako tungkol sa hinaharap ni James. Kung kukunin ko ang kontrol ni Hokon, talikuran niya ang kanyang pagkakataon na maging kataas-taasang landas. Si Harlan ay sumabog sa pagtawa. Thea scowled. Bakit ka tumatawa? Nakakatawa ka ba? Sagot ni Harlan, sa katunayan. Medyo nakakaaliw sa akin. Ikaw ang gobernador ng Yin, na kilala sa pagiging matalino. Gayunpaman, ikaw ay tanga ngayon. Ang posisyon bilang kataas-taasang landas ay isang pamagat lamang. Kung ang isang tao ay nagtataglay ng malaking lakas, bakit abala sa isang mababaw na posisyon? Kung ang pagiging kataas-taasang landas ay nagbigay ng isang kumpletong kontrol sa mga mas malaking larangan, paano nawawala ang nakaraang kataas-taasang landas ng walang bakas? Upang maging matapat, maliban kung maaari mong ganap na ayusin ang 3 kayamanan at 5 espiritu, ang pagiging kataas-taasang landas ay hindi pa rin bibigyan ka ng kawalang kamatayan o kawalan ng kakayahan. Si Thea ay nanatiling tahimik, nag-aalok ng walang counter-argument. Nalaman na niya ang lahat ng nabanggit niya, ngunit ginawa niya ang kanyang mga desisyon batay sa taong mahal niya. Wala siyang pakialam sa nangyari sa kanyang ngunit hindi niya mapanganib ang hinaharap ng kanyang asawa. Ang iyong panloob na demonyo ay na-surf na matagal na. Sa kasamaang palad, hindi ito mangyayari. Kung hindi mo tatanggapin ang aking mana, mawawala si Hokon. Ang iyong sama ng loob ay mananatiling hindi malutas, at hindi mo makakasama ang iyong asawa sa kanyang paglalakbay sa paglilinang. Hindi naging madali para sa iyo pareho, nagdadala ng mga kasawian at darating ito ng magkasama. Ang nais mo lang ay mabuhay ng magkasama, ngunit ang iyong kapalaran ay nabuklod dahil ikaw ang gobernador ng Yin. Hindi mo maaasahan ang isang ordinaryong at tahimik na buhay tulad ng iba. Kung hindi mo harapin at alisin ang mga mapagkunwari ng Zymergy at ang 5 mga emperador ng landas, paano ka mabubuhay ng payapa? Papayagan ka ba nila ng ganitong buhay? Bukas ang mga mata ni Thea, at sinabi niya, nais ng puno na maging parin, ngunit ang hangin ay tumanggi na tumigil. Sinabi muli ni Harlan, wala kang pagpipilian. Upang maging isang demonyo o maglakad ng isang maliwanag na landas ng paglilinang ay maaaring magpasya sa isang pag-iisip lamang, na maaari mong mahanap sa Hokon. Kung ikaw at ang iyong asawa ay maaaring ibagsak ang Zymergy at ang 5 mga emperador ng landas, hahawakan mo ang mga reins ng kapangyarihan. Ang ipinahayag mo ng matuwid ay kinikilala tulad nito, at kung ano ang iyong label bilang tiwali ay makikilala tulad nito. Magkakaroon ka ng awtoridad na muling tukuyin at hubugin ang bagong pagkakasunod-sunod. Walang mahigpit na mga termino o paghihigpit. Malaya kang gawin ayon sa gusto mo at sa wakas ay mapagtanto ang iyong pinakamalalim na pagnanasa. Si Thea ay nanatiling hindi napapansin ng mapanghikayat na pagsasalita ni Harlan. Naunawaan niya na ang mga hangarin ni Harlan ay may kulay ng kanyang mga salita, at sasabihin niya na halos anumang bagay upang kumbansihin siya sa isang posisyon na naaangkop sa kanyang mga pangangailangan. Kung sasang-ayon siya, ang mga kahihinatnan ay maaaring hindi mailarawan. Tiningnan niya ang projection sa loob ng light mass, at isang makabuluhang sandali na nabuksan sa harap ng kanyang mga mata. Si James at ang kanyang mga kasama ay nakikipag-usap sa mga celestial at panglupa. Kinuha ni Thea ang kanyang ngipin at dahan-daang lumuhad sa isang tuhod. Okay, gagawin ko ito. Ngunit, may kondisyon ako. Ibinibigay ko ang aking mana sa iyo, ngunit nakikipag-usap ka sa akin. Galit na galit si Harlan. Malamig na tanong ni Thea, oo o hindi. Walang magawa si Harlan, okay, fine. Hindi mahalaga kung ano ang sitwasyon sa hinaharap, si Hokon ay hindi kailanman tatayo sa pagsalungat sa aking asawa, at hindi ko rin siya pipilitin na sumali sa akin.
Bumantong hininga si Harlan. Ito, maingat ka. Hinimok ni Thea, sagutin mo ako. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6777. Harlan ay hinikayat, hindi mo ba nais na manatiling magkasama? Bakit hindi kunin ang pagkakataong ito? Nakagambala si Thea, ang kahalili ni Emperor Yarden. Maghahari siya sa Great Realm sa lalong madaling panahon. Paano sapat na si Hokon na maglaman sa kanya? Si Harlan ay ganap na hindi nagsalita. Tumayo nang bigla si Thea at kinutya, tulad ng master, tulad ng alagad. Hindi ako naniniwala sa isang solong salita na sinasabi mo. Nakipag-ugnay si Harlan, hoy. Ang iyong asawa ay dumiretso sa bitag ni Yeria. Wala ka bang gagawin? Kalmado ang tugon ni Thea. Ang aking asawa ay may 2 quintessential heart. Kalimutan ang mga mababang nilalang na ito sa Zymergy, kahit na ang 5 landas na emperador ay maaaring makibaka laban sa kanya. Nasaksihan ang resolusyon ni Thea, pinakawalan ni Harlan ang isang nagbitiw na buntong hininga. Sige, tinatanggap ko ang iyong kalagayan. Si Thea ay lumingon ng husto at sinabi ng malamig, kumilos ng mabilis, o baka mabago ko ang aking isip. Sa pamamagitan ng isang mapait na buntong hininga, tinawag ni Harlan ang isang lilang pula na ilaw na mabilis na sumulpat kay Thea. Bigla, si Thea ay nakataas sa hangin sa pamamagitan ng siksik na lila-pula na ilaw. Umupo siya ng cross-legged, at isang itim na lotus na nabuo sa ilalim niya. Di nagtagal, maraming mga itim na lotus ang umusbong sa paligid niya. Pagkalipas ng ilang segundo, ang napakalawak na enerhiya ng lila ay sumisid sa lugar at agad na kumonsumo sa kanya, na nakapaloob sa kanya sa isang lilang lotus. Samantala, nakaupo si James sa isang malaking bato sa ika-6 na langit ni Zymergy, na tinusok ang kanyang alak. Upang mapanatili ang kanyang pagkakakilanlan sa ilalim ng balot, nagkunwari siyang isang hiwalay na may-ari at maimpluwensyang figure habang naglalakbay sa pamamagitan ng Zymergy. Iniwan niya ang pakikipaglaban kay Yegor upang magsanay. Maging si Adina, na nasa ranggo ng Soma Declan, ay walang pagkakataon na makisali. Gayunpaman, natagpuan ni Yegor ang kanyang sarili sa isang mazeland na posisyon kapag nakaharap sa Celestial at Earthly Sage. Nagkaroon sila ng isang masalimuot na relasyon, transcending simpleng mga kasama. Pinahahalagahan niya ang pagkakataon na maaari silang magkaroon ng isang taos-pusong chat. Bigla, tinanong ni Adina, bakit hindi tayo diretso sa 33 langit, Master? Mahinahon na ngumiti si James at sumagot, hindi ba dapat ang iyong katanungan kung bakit hindi ko magagamit ang aking tunay na hitsura? Bumantong hininga si Adina, hindi imposible sa iyong kasalukuyang lakas. Hinawakan ni James ang kanyang alak at sinabi ng may kahulugan, hindi lamang ito tungkol sa Yeria. Siya ay may malaking impluwensya sa Zymergy. Dahil makikipagdigma tayo sa kanila, dapat nating malaman ang kanilang pangkalahatang lakas, di ba? Panipi. Habang nagsalita si James, gestured siya patungo kay Adina at sinabing, narito tayo, mga mortal lamang, na nagbibigay ng karunungan sa iyo, mga banal na nilalang. Upang manalo sa lahat ng mga laban, dapat maunawaan ng isa ang sarili at ang kalaban. Si Adina ay naiinis sa pamamagitan ng mga nanunuyan ni James ngunit pinigilan ang kanyang sarili na ipakita ito. Noon lang, lumitaw si Yegor sa harap ni James at sinabing, may pagbabago ng sitwasyon. Tinanong ni James, kinokontrol ba ang lahat? Tiyak na sagot ni Yegor, hindi pa sila ganap na kinokontrol. Gayun din, tila maaaring mahuli tayo sa loob ng isang bitag. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6778. Tiyang the gravity sa mukha ni Yegor, nabalisa si Adina. Master, ang aming kasalukuyang sitwasyon. Hayaan ang selyo ng Celestial at lupa na sambong, pagkatapos ay ibalik sila sa Skynet. Itinaas ko ang kontrol sa sandaling bumalik ako. Nagdilim ang ekspresyon ni Yefer. Hinihiling mo sa akin na umalis ngayon. Sa palagay mo ba ay natatakot ako sa kamatayan? Naglaro si James kasama ang kanyang puting balbas at sinabi na nakangiting, ang aking asawa ay dinukot, at hindi ako clueless tungkol sa kanya kung nasaan siya. Gayunpaman, ang iyong asawa ay kinuha din ni Morgoth. Ang pagcast ng isang solemn na nasulyap kay Yegor, sinabi niya, naghahanap ako ng mga bakas ng Morgoth mula nang pumasok kami sa Zymergy. Gayunpaman,
Wala siyang Zymergy. Nagretort si Yegor, sa palagay mo ba ay sumama ako sa iyo upang hanapin ang aking asawa? Ay. Ginambala siya ni James, ikaw at ako ay parehong tapat na asawa. Ang aming pag-ibig sa aming mga asawa ay nagbubuklod sa amin ng higit sa anupaman. Panganib namin ang anumang bagay para sa kanila. Kami ay haharap sa isang napakalaking paghaharap sa lalong madaling panahon. Kung hindi tayo ganap na nakatuon at ginulo ng iba pang mga saloobin, matatalo tayo ng mga powerhouse ng Yeria at Zymergy. Lahat ng pag-asa ay mawawala kung nangyari iyon. Napansin si James, huminga ng malalim si Yegor at dahan-daang isinara ang kanyang mga mata. Para kay James, dapat na siya ay lumitaw tulad ng isang tao na hadlangan ng pagmamahal sa pamilya at walang kakayahan sa grand scheme ng mga bagay. Bagaman naabot niya ang ranggo ng Yitro Declan, marahil siya ay isang pasanin kay James. Sa sandaling iyon, inilagay ni James ang isang nakakaaliw na kamay sa kamay ni Yegor. Pagkatapos, sinaksak niya ang kanyang mga daliri sa mga celestial at lupa, agad na tinatatakan ang mga ito ng dalawang light ray. Inalis niya ang kanyang kamay at sinubaybayan ang isang malaking arco sa hangin upang buksan ang isang spatial rift na sumikat sa sagrado, maraming kulay na ilaw. Mabilis na sinabi ni Yegor, James. Inutusan ni James, pumunta. Magtiis tayo ng kaunti, magpapasya kami ng karagdagang mga plano pagkatapos mahanap ang aming mga asawa. Ikaw. Ang mga protesta ni Yegor ay naputol dahil siya at ang dalawang sages ay nakulong sa spatial rift. Matapos bumalik ang puwang sa kalmado, sa wakas ay nadama ni James. Tumingin si Adina sa kanya at tinanong, isinasaalang-alang mo ba ang pag-akyat sa mas mataas na langit? Tumalikod si James at tiningnan siya. Ano sa palagay mo? Sinabi ni Adina, hindi sa palagay ko dapat nating sayangin ang aming mga pagsisikap. Dahil narito na tayo, ang pag-back down ay magpapakita lamang ng kahinaan, at mapalakas ang kanilang pagmamataas. Hindi ka ba natatakot na ito ay isang bitag? Tanong ni James. Sumingit si Adina, sa aming lakas, bukod sa Yeria, ang lahat sa Zymergy ay ants. Kaya paano kung ito ay isang bitag? Gagawin natin ito. Sinabi ni James na nakangiting, sige. Tulad ng inaasahan ng pinuno ng Horvath Temple, matapang ka. Nagyuzisa si Adina, ngunit bakit pinipilit mong palayain si Yegor? Siya ay isang powerhouse sa ranggo ng Yitro Declan. Maaari siyang singilin sa harap namin. Bukod dito, siya ay alagad ni Turta. Marami siyang dahilan upang masira sa Zymergy kaysa sa amin. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang asawa ay inagaw. Nagambala si James at sinabing, dapat mong tandaan na alipin ka. Si Yegor ay isang senior na iginagalang ko. Sa palagay mo ba ang mga mortal na nilalang ay mga tanga? Bakit ko ipapadala ang aking kaibigan bilang isang kalasag habang ikaw ay walang tigil na nagtatago sa likuran niya? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6779. Sensing James galit, mabilis na yumuko si Adina at sinabing, Master, hindi iyon ang aking hangarin. Pinutol siya ni James, may isang malaking piging na nangyayari sa ika-30 langit. Hayaan ang pag-snake upang maaari kang magsanay sa mga powerhouse na malapit sa ranggo ng Soma Declan. Panipi. Bumagsak si Adina, isang piging. Anong uri ng piging ang gaganapin doon? Saan mo nakuha ang balita mula sa, Master? Si James ay nakalock ang mga mata sa kanya at ngumiti ng walang kamali-mali. Bakit ka kinakabahan? Nag-stammered si Aiden, hindi. Hindi lang ako natatakot na ikaw ay nalinlang. Bukod sa dating pagbabago ng Tai Chi, walang anuman sa ika-30 langit. Nakatanong si James, ngunit paano kung nandoon si Yeria? Ito, sumimangot si Adina. Kung totoo iyon, hindi natin dapat isaalang-alang ang pagpunta doon. Sa halip, dapat nating gamitin ang pagkakataon na umakyat sa 31 langit at iligtas ang iyong kaibigan. Sa paggawa nito, magagawa mong labanan ang Yeria nang hindi nababahala. Marahil ang iyong asawa ay bihag din sa 31 langit. Nang marinig niya ang kanyang mga alalahanin, si James ay sumabog lamang ng isang mahiwagang ngiti. Sa pamamagitan ng isang mabilis na kilos, hinimok niya silang dalawa paitaas, patungo sa mas mataas na kalangitan. Samantala, ang maraming mga panauhin ay nagtipon sa loob ng isang marilag na palasyo sa ika-30 langit.
Ito ay isang sandali na okasyon kung saan ang dalawang alagad ng Tai Chi ay may officiated bilang mga gobernador ng Yin at Yang. Maraming maimpluwensyang mga powerhouse mula sa ibaba ng 31 langit na dumalo si Ausias. Bilang karagdagan, ang ilan sa mga kataas-taasang nilalang mula sa itaas ng ikatlong langit ay nagpadala ng kanilang pinakamahusay na mga alagad o envoy upang mabigyan ng respeto. Sina James at Adina ay tinanggal ang dalawang kinatawan ng kataas-taasang nilalang, na nakakuha ng kanilang mga paanyaya sa kaganapan. Habang sinuri ni James ang assembly, siya ay kinuha upang matuklasan na ang karamihan sa mga natipon ay nasa ranggo lamang ng Zeklan, habang kakaunti lamang ang mga kinatawan ay nasa ranggo ng Zerxodeklan. Sa kasamaang palad, ang Light Thea at Abelard ay kabilang sa mga dadalo, at tila hindi malamang na dadalo sila sa kaganapan. Gayunpaman, kinilala ni James ang ilang pamilyar na mga mukha sa karamihan. Nakita niya ang kanyang mga arch-enemies mula sa mga mundo ng Genesis, kabilang ang Zayden, Zolani, at Izert. Bilang karagdagan, ang Grand Patriarch ng Lostes Sect na si Matanaya, ay naroroon. Tila sila ay dinukot at sumailalim sa mahigpit na kontrol. Kahit na, ang kanilang paglilinang ay advanced na kahanga-hanga at nasa ika-9 na ranggo ng Zeklan. Bulong ni Adina, ang mga dadalo ay tila mahina. Iwanan mo ito sa akin. Maaari kang dumiretso sa 31 langit. Sumimangot si James, hindi napapahamak na si Adina ay patuloy na hinihimok sa kanya na magmadali sa 31 langit. Tulad ng malapit na siya sa kanya, isang anunsyo sa pasukan ng bulwagan ang nakakuha ng pansin. Ang punong alagad ng Celestium Temple na si Clayton, ay dumating. Agad na naiilawan ang mga mata ni James, nasa sabik na makilala ang isang matandang kakilala. Lumingon siya sa pasukan at nakita ang isang nagpapataw na matandang lalaki sa isang itim na balabal at ilang mga lingkod na naglalakad papunta sa bulwagan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6780. Tulad ng lumitaw si Clayton, ang mga powerhouse sa bulwagan ay agad na tumayo sa takot. Tumayo si Clayton sa mataas na hakbang, naskan ang paligid. Ano ang impyerno na tinayo mo? Gusto mo bang labanan ako? Ang mga powerhouse ay agad na ibinaba ang kanilang mga ulo, masyadong takot na huminga. Sa sandaling iyon, dalawang light ray, isang ginto at isang pula, ay sumabog sa hangin. Matapos huminto sa harap ng Clayton, isang taong may edad na nasa isang lilang gintong balabal at isang magandang batang babae sa isang lilang pula na balabal. Ako ang gobernador ng Yang, Kadira Trench. Masaya na makita ka, G. Clayton. Ako ang gobernador ng Yin, si Il Varela. Pinarangalan kaming makasama namin ngayon. Kasunod ng kanilang mga pagbati, agad na kumapit ang iba pang mga powerhouse sa bulwagan. Ang kanilang mga kamay at yumoko sa kanya. Maligayang pagdating, G. Clayton. Nag-shock si James at sumunod sa suit. Tiningnan ni Clayton sina Kadira at Ilva. Pagkatapos ay sinabi, kayong dalawa ay nagbihis ng labis. Sinusubukan mo bang maging bulag? Kilalanin ang iyong mga pagkakakilanlan. Hindi ka pa opisyal na kinilala bilang mga gobernador ng Yin at Yang. Bakit ka kumikilos ng napakataas at makapangyarihan? Nagulat sina Kadira at Ilva. Nagpalitan sila ng sulyap, pangulay ng galit ang kanilang mga mukha. Gayunpaman, pinanatili nila ang kanilang mga ulo na ibinaba, natatakot na ay retort ang kanyang mga salita. Sa pamamagitan ng isang tuwid na mukha, si Clayton ay casual na itinapon ang mga Reg Along hawak ng kanyang mga lingkod sa kanila. Hindi ito isang regalo mula sa akin. Tinutupad ko lang ang mga pamamaraan sa ngalan ng Celestium Temple. Hindi ako gagawa ng isang bagay na hindi gaanong mahalaga. Bagaman ibinaba ni Clayton ang kanyang tinig para sa huling pangungusap, sinasadya niyang sinabi ito bago sina Kadira at Ilva. Ito ay isang maliwanag na kilos upang mapahiya sila sa publiko. Pagkatapos, sa ilalim ng kanilang mabagsik na titig, lumakad siya sa talahanayan ni James at naupo. Habang nanirahan si Clayton sa kanyang upuan, ang nakapalibot na mga malakas na nanatiling tahimik ay naganap ang kanilang mga lugar at nagsimulang magbulong. Ang pagmamasid sa mapagmataas at domineering na pag-uugali ni Clayton, hindi nadama ni James na walang pagtanggi. Sa halip, ang isang pakiramdam ng pamilyar at kahit na ang pagmamahal ay naligo sa kanya. Naalala niya ang tungkol sa kanilang unang nakatagpo sa mundo ng Zephyria.
Kung si Clayton ay hindi naging madali sa kanya, maaaring hindi niya natanggap ang mana mula sa Senior Franciscus, na pinalakas ang kanyang paninindigan sa mga malakas sa mundo ng Genesis. Si Clayton ay itinuturing na kanyang pinakadakilang benefactor matapos siyang umalis mula sa madilim na mundo. Tumingin si Clayton kay James at tinanong, "Umupo ka. Natatakot ka ba sa akin?" Bahagyang ngumiti si James at umupo sa tabi niya. Naupo din si Adina na may kapansin-pansin na hindi mapakali. Sa sandaling iyon, mabilis na lumapit sina Kadira at Ilva, na nakayuko ng magalang kay Clayton. Sinabi ni Kadira, "Ikaw ay isang kilalang panauhin, G. Clayton. Dapat kang makaupo sa talahan na yan ng VIP." "Tama siya, G. Clayton. Napakagandang karangalan na magkaroon ka rito bilang kinatawan ng Celestium Temple," sabi ni Ilva. Si Clayton ay kumalas sa kanyang kamay ng bigo at sinabing, "Sapat na. Pumayag akong lumabas sa paggalang sa aking Panginoon, gayunpaman ito ang pinakadakilang pagkagalit sa aking buhay." At umupo sa talahan na yan ng VIP. Hindi ba iyon isang mas malaking insulto? Ang mga salita ni Clayton ay umalis sa Kadira at Ilva na hindi komportable. Maraming mga templo sa itaas ng 33 langit, na pabahay ng maraming nakakatakot na mga powerhouse. Gayunpaman, ang templo ng Celestium ay isang pambihirang pag-iral. Ito ay kabilang sa pinakamalakas sa Zymergy. Sa una, may pag-asa sila na ang pagdalo ni Clayton ay magpataas ng kanilang prestihiyo. Gayunpaman, ang kanilang mga inaasahan ay natugunan ng pagkabigo. Kahit na mas masahol pa, lubusang pinapahiya sila ni Clayton. Nakakatawa si James na makita silang napahiya sa publiko. Si Clayton ay ang karakter. Siya ay lubos na hindi natatakot na tanggalin ang mga hindi niya inaprubahan, anuman ang kanilang lakas. Ipapakita niya ang maliwanag na disdain kahit na sa harap ng isang kakilakilabot na powerhouse tulad ng Yin Ancestral God. Gayunpaman, kung ang isang tao ay may katulad na interes at katulad ng pag-iisip, magiging nakakagulat siya na matulungin kahit na sa isang tao na mas mahina kaysa sa kanya, tulad ng kung paano siya napunta sa kanya sa nakaraan. Si Clayton ay katulad ni Igor sa maraming paraan. Gayunpaman, higit na hindi siya nabanggit tungkol sa kanyang mga opinyon. Nag-snap si Clayton, "Nawala. Huwag mo akong pilitin na kumilos at mawalan ka ng pagkakataon na opisyal na ma-promote." Sa huling babala ni Clayton, ang dalawa ay yumuko at umalis na may mga clenched na ngipin. Mapahamak ito. Ang mga pamantayan ng sekta ng Tai Chi ay labis na bumababa. Ang mga gobernador ng Yin at Yang ay kwalipikado na magkaroon nito. Ang tunay na mga gobernador ng Yin at Yang ay ipinanganak mula sa enerhiya. Ang dalawang ito ay hindi maaaring ihambing. Tinanong ni Clayton si James, "Hindi ka ba sam-asang-ayon, matandang lalaki?" Tumahimik sandali si James, pagkatapos ay tumango ng mabilis. Biglang tumulis ang tingin ni Clayton habang tinitigan niya si James na parang sinusubukang sumilip sa kanyang disguise. Kinuha sa pamamagitan ng gayong pagsisiyasat, maaaring tumugon si James na may nakagulat ng ngiti. Pagkaraan ng ilang sandali, si Clayton ay tila biglang napagtanto. Sinampal niya ang mesa, na nagdulot ng isang malakas na bang na bumagsak sa silid. Lahat ng tao sa bulwagan ay nagulat sa kanyang pagkilos. Si Clayton ay sumigaw, "Nasaan ang alak? Ito ba kung paano ang sekta ng Tai Chi ay nagpapakita ng mabuting pakikitungo?" Si Kadira, na lumakad na lang sa isang maikling distansya, ay nadama ang kanyang pag-uugali. Malapit na siyang singilin, ngunit agad siyang pinigilan ni Ilva. Binalaan ni Ilva, "Nasa ranggo siya ng Yitro Declan. Wala kaming tugma para sa kanya ngayon. Kapag opisyal na nating ipinapalagay ang aming mga posisyon, magiging katumbas tayo." Sa pamamagitan ng isang pagngangalit, si Kadira ay pumalakpak sa kanyang mga ngipin at nakayakap, "Maaari ka lamang kumilos ng napakapangit dahil sa templo ng Celestium. Maghintay ka lang, matandang tao. Magkakaroon ako ng aking paghihiganti." Ilva, naramdaman ang tumataas na pag-igting, mabilis na inatasan ang mga tagapaglingkod na magdala ng alak kay Clayton. Samantala, ngumiti si James ng mapait at umiling-iling. Plano niyang dumalo sa piging at matuto ng higit pa tungkol sa sekta ng Tai Chi. Gayunpaman, ang malakas na pag-uugali ni Clayton ay naging mahirap para sa kanya na mababa. "Mayroon ka pa bang token na ibinigay ko sa iyo?" Bigla siyang pinadalhan ni Clayton ng isang mensahe ng telepathic. "Paano niya ako nakilala?"
Tinitigan siya ni James sa pagkabigla.